Habang ako ay nagdurusa sa matinding hirap ng panganganak, iniiwan ako ng buong pamilya nga aking asawa. 7 araw pagkatapos, nang bumalik sila, hindi na nila ako makita sa bahay. Nagulat sila nang matuklasan nilang naibenta na ang tahanan. Ang sakit ay bumaksak sa akin ng walang babala, tulad ng isang malamig na talim ng kutsilyo na dumulok ng tuwid sa aking ibabang tiyan. Kumakagat ito, pumipigil, at dahan-dahang kumakalat sa aking likod, na ginagawang matigas ang buong katawan ko tulad ng isang piraso ng kahoy. Lumuhod ako, hawak-hawak ang gilid ng sopa, ang aking pahinga ay naging mabilis at mahirap. Ang basong katas ng mangga na aking inihanda sa mesa ay naktapon dahil sa pagnangalog ng aking makamay, kumakalat sa salamin ng mesa, malamig na pawis ay lumabas at basa ang aking buhok na nakadikit sa ano. Nginingi ko ang aking mangipin, sinusubukang panatilihing mahinahon ang sarili ko na ito ay ordinaryong pag-urong lang ng matris, isang normal na palatandaan ng huling linggo ng pagbubuntis. Ngunit hindi, ang pangalawang alon ng sakit ay dumating kaagad pagkatapos, mas marahas at mas malupit ng ilang ulit. Parang libu-libong karayom ang sabay-sabay na tumusok sa aking laman na hindi mapigilan ang isang ungol ngang paghihirap. Ako si Andrea Santos at nagdadala akong buhay na inihasik na aking asawang si Ramon sa ika-38 linggo ng aking pagbubuntis. Sabi ng doktor na malamang 1 o 2 linggo, pabago isilang ang aming anak. Ngunit marahil ang aking anak na lalaki ay naramdaman na ang kalamigan sa loob ng kanilang tinatawag na tahanan, kaya naman nagmamadali siyang lumabas ng mas maaga. Itinuon ko ang aking mamatang malabo sa sakit sa makataong nakatayo sa sala. Lahat sila ay naroon. Ang aking asawang si Ramon Reyes, ang aking biyanang si Nena Reyes, at ang hipag kong si Jasmine Reyes. Ngunit wala sa kanila ang tumingin sa akin ng may pag-aalala. Sa halip ay kaaway, galit at kahit counting pagamak. Dahil ngayon, sa oras na ito, ay ang araw na inihanda ng buong pamilya nila ang kanilang paglalakbay sa Koreang Seoul na magtatagal ng 1 linggo. Isang maluho at magarang biyahe na masayang pinlano nila ng 2 buwang nakalipas. Isang paglalakbay na ganap na pinabayaran ng aking sariling pra ang aking pawis at dugo. Si Ramon, ang aking asawa, ay nakasuot ng maayos sa isang magarang Amerikana, ang kanyang buhok ay pinainit ng gel. Si Nena ay nakasuot ng mamahaling fur coat, may kwintas na perlas na kumikislap sa lig. Si Jasmine naman ay mapagmahal sa isang bagong branded na damit, may hawak na limitadong edisyong bag. 3 malaking maleta ang maayos na nakaayos sa sulok ng pintuan. Naghihintay silang taksi patungong paliparan. At ang aking pagdurusa sa kanilang mga mata sa oras na ito ay walang ibang katumbas kundi isang masamang palabas, isang abala at walang iba. Nako naman, tignan niyo, nagdadrama ang ale ko, si Yasmina ang unang nagsalita. Maasim ang boses niya, punong panunuya. Sabi ngang doktor, 1 linggo pa daw. Bakit ngayon pa pinili na humalay-halay ng eksaktong araw na aalis ang bahay na ito? Talaga namang magaling kang mag-isip. Sinubukan kong buksan ang aking bibig. Ang aking boses ay mahina. Jasmine, hindi. Talagang sumasakit ako. Baka manganganak na ako. Manganganak ka daw. Itinatapon ito ni Nena ng tuwirang. Ang matatalas na mata niya ay dumaan sa akin tulad ng talim. Huwag mong gamitin ang iyong drama dito. Kilala ko ang iyong ugalingang pagiging palaganap. Nakita mong malapit nang makaalis ang buong pamilya para magsaya sa ibang bansa, nagsimula ka ng mainggit at nagkunwari para sirain ang aming kasiyahan. Hindi ba? Ang tiket ng eroplano at hotel ay naireserba na, hindi na maring i-cancel. Huwag kang mangarap. Lumingon ako kay Ramon, naghahanap ng tulong. Umaasa ako sa aking asawa ngang kaunting pagmamalasakit, kaunting pakialam. Ngunit hindi, iniwasan niya ang aking tingin, lumingon at nagbigayng mahinang boses. Sige na, Andrea, kaya mo yan, baka ordinaryong sakit lang sa tiyan iyon. Humiga ka ang kaunti sa kwarto, mabibigyan ka ang ginhawa agad. Mabilis lang kaming babalik, mabilis lang. 1 linggo, isang mahabang linggo ang tinatawag niyang mabilis? Ang aking puso
ay parang pinigilan ng isang kamay. Isa pang pagurong ng matris ay dumating. Pinihit ako at bumagsak ako ng nakatagilid sa malamig na sahig ng sala. Naramdaman ko ang isang mainit na agos ng tubig na lumalab mula sa ibaba. Nawala na ang balot ng tubig. Talagang nawala na ang balot ng tubig. Ramon, tulungan mo ako. Nawala na ang balot ng tubig ko. Tawagan mo ang emergency. Bumulong ako. Halos nawala ang boses. Ngunit tila walang nagmamalasakit sa aking desperadong hiyaw. Ang tunong ng taksi mula sa labas ng bakuran ay pumasok. Si Nena ay agad na nagalak. Humawing kamay na tila nagtatataboy demonyo. Narito na ang sasakyan. Narito na. Tara na. Makmadali na para hindi tayo mahuling ang eroplano. Ipanganak na niya kung gusto niya hindi naman siya mamamatay. Makakatawag siyang sariling taksi papuntang ospital. Malaki na siya, hindi na bata. Pagkasabi nito, hinila niya ang kanyang maleta. Ang ingay ng magulong sa sahig ay parang nagdudurog ng aking puso. Si Jasmine ay masayang sumunod, hinila ang kanyang maleta. Natira na lang si Ramon, nag-aalinlangan sa pintuan. Tumingin siya sa akin na nakpupunyagi sa sahig, dapunyagi sa sahig. Pagkatapos ay tumingin sa labas kung saan ang kanyang ina at kapatid ay nakmamadali. Ang alinlangan ay lumipas sa kanyang mamata ng isang segundo at sa huli ang kanyang duwag at mahinang ugali ay nanalo. Kinagat niya ang kanyang labi. Mabilis na nagsalita ng isang pangungusap na mas malupit pa sa libu-libong tusok ng talim. Pasensya na, hindi ko maaring suwayin ang nanay ko. Mag-aalaga ka na lang sarili mo, ha? Pagkatapos noon, lumingon siya at hinila ang huling maleta palabas ng pintuan. Natulala ako, ang ngaluha ay bumaksa ng walang tigil. Hindi ko mapaniwalaan na ang taong pinagsakripisyo ko ang lahat na ginamit ko ang buong kayamanan ko para alagaan siya at ang kanyang pamilya ay kaya niyang tratuhin ako ng ganito. Ang sakit ng katawan ay walang katumbas ngayon sa sakit ng kaluluwa. Ito ay pagbagsak. Ito ay kawalan ng pag-asa, ito ay pagkawasak ng lahat ng paniniwala. Ngunit ang pinakamasaklap ay hindi pa nagtatapos doon. Nang makalabas na ang tatlo sa bahay, narinig ko ang boses ni Nena na tumatawid paloob. Ailok mo ng pinto. Ramon, ailok mo nehe dalawang beses para sigurado, para hindi siya makahabol sa paliparan at mapahiya tayo. Hayaan mo siyang manganak sa loob ng bahay para tahimik. Isang matunok. Naklik ang tumunok. Pagkatapos ay isa pa. Ang susi ay umiikot ng 2 beses sa kandado. Ginawa nila talaga ito. Ilok nila ang pinto at ikinulong nila ako sa loob ng aking sariling malaking bahay. Iniwan akong mag-isa na harapin ang sakit ng panganganak sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang buong malaking bahay ay lumubog sa isang nakakatakot na katahimikan. Naiwan na lang ang aking mahina at pahingal at ungol. Nahiga ako doon sa malamig na sahig. Ang aking mamata ay bukas na nakatingin sa magarang kisame. Lahat ng bagay sa paligid ay napakamahal at walang kabuluhan. Ito ay taliwas sa isang malupit na paraan sa aking kawawa na kalagayan ngayon. Ang kanilang kawalang puso ay hindi lang isang kandado, ito ay isang hatol na kamatayan na inihanda nila para sa akin at sa aking hindi pa ipinanganak na anak. Sa matinding sakit na halos mawalan na akong malay, bigla akong tumulaw. Isang mapait, mapanghimaksik na tawa na kumakalat sa buong walang laman na bahay. Andrea, napakagago mo. Inialay mo ang lahat para sa isang grupo ng mga parasito. Kinuha nila ang iyong pera, nanirahan sa iyong bahay. At sa huli, nang kailangan mo silang higit sa lahat, malupit nilang itinapon katulad ng isang bagay na wala ng gamit. Mga mahal naming tagapakinig, ang kuwentong inyong naririnig at ipagpapatuloy sa susunod ay batay sa tunay na mga karanasan. Gayunpaman, upang mapangalagaan ang pagkakakilanlan, mga nasangkot at mapahusay ang dramatikong kahusayan ng kuwento, maaring nagdagdag kami ng ilang katang-isip na detalye at gumamit ng tulong ng artipisyal na katalinuhan. Ang Andrea Santos, nakulong sa isang nakakulong na bahay,
Nag-iisa na humarap sa pintuan ngang buhay at kamatayan, makakahanap kaya siya ngang paraan at ano ang presyong kailangang bayaran ng pamilya ng kanyang asawa sa kanilang pagiging malupit. Inaanyayahan kayo na makinig sa susunod na bahagi. Ang pinto ay tumatalo. Dalawang tunok ngang kandado ay tumunok ng matuyo tulad ng palakol ngang mamamatay tao na ibinababa sa aking kapalaran. Nahiga ako nang nakatiklop sa malamig na marble floor, nararamdaman ang bawat pagurong ng matris na malupit na humihigpit sa aking katawan. Ang sakit ng katawan at kawalan ng pag-asa sa kaluluwa ay nagsama na bumubuo ngang isang bagyo na lumunod sa lahat ng aking katwiran. Sa isang sandali, gusto ko nalang sumuko. Gusto ko nang hayaan ang kadiliman na lunukin ako para tapusin ang masakit na serye ng aking buhay sa lupa. Ngunit pagkatapos, isang mahinang sipa mula sa loob ng aking tiyan ang nagbalik sa akin sa katotohanan. Ito ay aking anak. Ang sanggol ay nakikipaglaban, ginagamit ang kanyang marupok na lakas para mabuhay. Hindi ako maaring mamatay. Hindi ko maaring hayaang mamatay ang aking anak ng walang kasalanan kasabay ng kahangalan ng kanyang ina. Kailangan kong mabuhay hindi lang para sa aking sarili kundi para sa aking anak. Ang galit ay biglang bumangon ng mas malakas kaysa kailanman. Naging ito isang kakaibang pinakukunan ng lakas na dumaan sa bawat himaymay ngang aking laman, nagbibigay sa akin ng kaunting lakas na natitira. Kailangan kong tumawag ang telepono. Ito ay nasa ibabawng telebisyon, mga 5 metro ang layo mula sa kinatatayuan ko. 5 metro, isang distansya na karaniwan ay ilang hakbang lang, ngunit ngayon ay parang isang mahabang daang milya. Sa bawat pagurong ng matris, inurong-urong ako. Ang mga kuko ko ay kumakagat sa sahig, gumagawa ng masamang ingay. Kinagat ko ang aking malabi. Ang lasa ang dugo ay kumakalat sa aking bibig, ngunit nakatulong ito sa akin na maging mas malinaw ang isip. Nagsimula akong gumapang 1 sentimetro sa bawat oras. Ang aking damit na pambuntis ay basang-basang tubig ng balot at pawis, nakakapit sa aking katawan at ginagawang mabigat at masakit ang bawat kilos. Ang bakas ng tubig ng balot ay humuhugis ng mahabang linya sa sahig tulad ng bakas ng dugo ng isang hayop na nasugatan na nagsisikap na makahanap ng daan para mabuhay. Sa huli, pagkatapos ng mga pagsisikap na tila walang pag-asa, ang aking nanginginig na kamay ay nakarating sa telepono. Nagliwanag ang screen, ipinapakita ang larawan ng kasal namin ni Ramon. Ang aking ngiting kaligayahan sa larawan ay ngayon ay mukhang nakakatawa at peke. Sinubukan kong ideal ang emergency number ng 911 ngunit ang mga daliri na namamanhid sa sakit ay patuloy na nadulas. Ilang beses na nakamaling ang dial, ang dugo mula sa aking labi ay nahulog sa screen, kumakalat. Pinunas ko ang bakas ng dugo, huminga ng malalim, iniipon ang lahat ng natitira sa aking kalooban. Sa huli, nakakonekta na ang tawag. Hello, emergency, tulungan ninyo ako. Nanganganak na ako at naikulong sa bahay. Bahagya akong bumubulong, ang boses ko ay paos. Napunit, nasa ika-9 na bahay ako, Chale Rosal, subdivision ng Maligaya, Quezon City. Nakarating lang ako doon ng isa pang matinding sakit ang dumating na nagpalaglag sa aking telepono. Nagsisimulang maging malabo ang aking kamalayan, ngunit alam ko na hindi ako maaring mawalan ng malay. Mayroon pa akong isang tao na dapat tawagan, ang tanging taong sa buong mundo ay mapagkakatiwalaan ko. Nagapang pa akong kaunti, inulit ang pagkuha sa telepono. Sa pagkakataong ito, nagpindot akong isang numero na napakapamilyar, isang numero na hindi ko na kailangang tingnan para mapindot. Ito ay ang numero ni Marisol, ang aking pinakamabuting kaibigan. Si Marisol ay hindi lang kaibigan, isa siya sa mga kilalang abogada sa lungsod na ito. Andrea, bakit ka tumatawag ngayon? May problema ba? Sa pakikinig sa boses niya, ang huling pader ng aking depensa ay gumuho. Umiyak ako ng napakalakas. Marisol, tulungan mo ako. Inilok nila ako, umalis silang lahat. Pumunta sa ibang bansa at inilok nila ako. Manganganak na ako. Marisol, nagsalita ako sa gitnang pag-iyak. Hiwa-hiwalay ang mga salita, ngunit matalino si Marisol para maunawaan ang lahat. Narinig ko ang ingay ng pagkabagsak sa kabilang linya. Marahil nahulog siyang isang bagay.
Naging matibay ang boses ni Marisol, sabay nagalit at nag-aalala. Ano, mahayop na iyon. Andrea, hinga muna ng malalim, pakinggan mo ako. Nasaan ka? Nakatawag ka na bang emergency? Nakatawag na ako. Napakasamang sakit ko, hindi ko na kaya. Sige, subukan mong humawak. Pupunta na ako ngayon. Huwag mong isarado ang linya. Kausapin mo ako. Ang tunog ng sirena ng ambulansya mula sa malayo ay lumalapit. Bawat sandali ay nagiging mas malapit. Ang tunog na iyon para sa akin ngayon ay mas maganda kaysa anumang simponyang orkestra. Narito na sila. Maliligtas na ako. Nang matalong ang koponan gawin ang pangalawang kandado para makapasok, halos nawalan na ako ng malay. Ang huling larawang aking nakita ay ang maestranherong mukha na puno ng pagmamalasakit at ang umikot na ilaw ng kisame. Inilagay nila ako sa stretcher, nakmadaling itulak palabas sa sasakyan. Habang umaandar ang sasakyan, lumingon ako sa labas ng bintana. Ang milyon-milyong pisong bahay na ginamit ko ang lahat ng ipon ko para bilhin. Ang lugar na minsan ko pang naisip na magiging masayang tirahan. Ngayon, sa aking mamata, ito ay isang malamig na libingan lamang. Inilibing nito ang aking pag-ibig, ang aking sakripisyo at ang aking kabutihan. Nahihiga sa stretcher. Nararamdaman ang umaandar na sasakyan. Ang pag-ibig ko para kay Ramon Reyes at sa kanyang pamilya ay tuluyang namatay. Namatay ng biglaan at masakit. Ngunit mula sa abongang kawalan ng pag-asa, isang bagay ang bumangon ang galit. Isang malamig, matalas at matibay na galit. Gusto nilang itulak ako sa kamatayan kaya babalik ako mula sa kamatayan para ipakita sa kanila kung ano ang tunay na impyerno. Ang delivery room ang ospital ay malamig at puti, kulay kalungkutan. Ang matitinding surgical lights ay tumitirik sa aking muka, ginagawang malabo ang lahat. Sa paligid ko ay manars at doktor. Mabilis ang kanilang paggalaw, ang ingay ng mga kagamitang medikal ay nagtatanghal. Maraming sinabi sa akin, nagpapakalma, gumagabay kung paano huminga at mag-isa nang gamitin ang lakas, ngunit halos wala akong narinig. Nagimbal ang aking matainga, lumipad ang isip ko sa isang lugar na napakalayo. Wala akong kahit isang kamag-anak sa tabi ko, walang mainit na kamay na mahawakan, walang salitang nagpapalakas ng loob mula sa asawang aking mahal. Nag-isa lang ako, ganap na nag-isa sa labanan ng buhay at kamatayan na ito. Ang sakit ng panganganak ay hindi ang tanging sakit na nagpapahirap sa akin ngayon. Ang sakit ng pagtataksil, ng pag-iwan, ay 10,000 ulit pa ang bigat. Ang larawan ng mapagmalaking ngiti ni Nena, ang paghamak ni Jasmine, at higit sa lahat, ay ang pagtatalikod ni Ramon ay makakasunod na lumilitaw sa aking isipan tulad ng isang mabagal na pelikula. Ang maito ay naging apoy ngalit na sumusunok sa aking puso, ngunit sabay na nagbibigay sa akin ng pambihirang lakas. Hindi ako umingit, hindi ako sumigaw at umiyak. Kinagat ko ang aking mangipin, hawak ang gilid ng higaan ng kaya ko pang hawakan hanggang sa dumulo ng dugo. Inilagay ko ang lahat ng galit, lahat ng sakit sa bawat pagtutulak. Kailangan kong mabuhay. Kailangan ang anak ko na mabuhay. Dapat kaming mabuhay para ipataw ang parusa sa mga gumawa ng krimen na ito. Kaya mo aling, malapit na, nakikita ko na ang ulo ng sanggol. Ang boses ng midwife ay nakbomba sa aking tainga. Inipon ko ang lahat ng natitirang lakas. Isang siga ang lumabas sa aking dibdib at pagkatapos, naramdaman ko na gumaan ang aking katawan. Lahat ng sakit ay parang nawala. Isang malinaw at malakas na yaang pumutol sa katahimikan delivery room. Ito ang aking anak. Ang aking anak na lalaki ay isinilang na. Dinalangang isang nurse ang maliit at pulang sanggol papalapit sa akin para makita ang kanyang mukha. Ang sanggol ay may mga matang kamukha ko. Dumating ang luha ko, ngunit sa pagkakataong ito hindi, ito luhang sakit o kalungkutan, ito ay luhang kaligayahan ng pasasalamat. Salamat anak, salamat sa pagdating mo sa tabing nanay mo, sa pagbibigay sa akin ng dahilan para magpatuloy na mabuhay at lumaban. Dinala ako sa recovery room. Si Marisol ang nagayos ng lahat.
Isang VIP na kwarto na puno ng amenities, may sariling tagapag-alaga. Hawak ng mahigpit ni Marisol ang aking kamay, ang kanyang mga mata ay pula. Mayos na kayo ang anak mo, ang natitira. Hayaan mo akong pangalagaan. Ngumiti ako ng mahina at tumango. Nakatulog ako sa pagod, ngunit hindi malalim ang tulog. Sa pagitan ng pagkatulog at pagkagising, narinig ko ang pamilyar na tunog mula sa telepono sa mesa. Nagabot ako para kunin ito, isang mensahe mula sa bangko, isang mensahe ang pagbabawas sa credit card. Transaction: Crow 120,000 sa Lotte Department Store, Gangnam, Seoul, South Korea, Humidjit, kumulang 35,000 Philippine peso. Naroon sila, hinagastos nila ang aking pera. Ang credit card na ibinigay ko kay Ramon para gamitin sa mga kinakailangang gastusin, ginagamit nila ito para mamili ang branded goods, para mag-enjoy, habang ang kanyang asawa at anak ay halos namatay sa pagitan ng buhay at kamatayan. Tumingin ako nang nakatingin sa mensahe. Ang aking puso ay hindi na nakaramdam ng sakit. Ganap na itong naging bato, malamig at matigas. Lahat ng pagmamahal, lahat ng pagkakaugnay sa huli ay pinutuling mensaheng ito ng walang awa. Hindi na ako ang Andrea Santos na inosente at mapaktis noong araw. Ngayon ako ay isang ina, at ang isang ina ay gagawa ang lahat para protektahan ang kanyang anak at ibalik ang katarungan. Hindi nag-atubili ni isang segundo. Nahanap ako sa aking listahan ng mga contact. Nahanap ng isang numero na matagal na nakasabi. Ito ay ang numero ni Mang Carding, isang kilalang ahenteng real estate. Ang taong nakatulong sa akin sa ilang transaksyon noon. Pinindot ko ang tawag. Ang aking boses ay kalmado na tila hindi kayang mangginalog. Hello Mang Carding, si Andrea Santos Zito. Tandaan mo pa ba ang malaking bahay sa subdivision ng Maligaya na pinahanap kong buyer? Magkano na ang pinakamataas na alok? Sa kabilang linya, nagulat si Mang Carding. Andrea, tandala ko iyon, maganda ang bahay, mabuting lokasyon, kaya maraming nagtatanong. Ngayon ay may isang interesadong mananayaw mula Singapore, nag-aalok ng 10 milyong piso cash payment. Hindi na kailangang maghintay, Mang Carding. Pinigilan ko siya, ang boses ko ay tiyak. 10 milyon kunin na iyan. Sabihin sa kanila kung pumayag, dalhin bukas ang cash at mga dokumento dito sa Hospital St. Luke's Medical Center, room 315. Pipirmahan natin ang kontrata doon mismo. Gusto ko na matapos ang lahat ng proseso ng mabilis. Nanahimik si Mang Carding ng ilang segundo, marahil nagugulat sa aking kapasyahan, ngunit bilang isang profesional, mabilis siyang nakabawi ng kalmado. Sige, kung iyon na ang desisyon mo, makikipag-ugnayan na ako sa kanila ngayon. Magpahinga ka na. Ibinaba ko ang telepono, inilapag ang telepono, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang langit sa labas ay naging maliwanag na. Isang bagong araw ang nagsisimula, at ang aking buhay ay magsisimula rin ng isang bagong pahina mula ngayon. Isang pahinang isinulat ng dugo, luha, at pahihiganti. Ang malaking bahay sa subdivision ng Maligaya, ang lugar na itinuturing ng pamilya ng asawa ko bilang kanilang maringal na tirahan, ang lugar na lagi nilang ipinagmamalaki sa mga kapitbahay at kaibigan bilang kanilang sariling ari-arian. Wala ni isang batoron ang sa kanila. Ito ay akin. Simula sa pundasyon hanggang sa huling halaman ay aking pera ang bumili nito, matagal bago ko pa man nakilala si Ramon Reyes. Hindi ako ipinanganak na mayaman. Ang aking mga magulang ay namatay ng maaga sa isang aksidente. Iniwan sa akin ang isang kabayaran at isang maliit na lupa sa labas ng lungsod. Hindi ko ito ginastos ng walang ingat. Ginamit ko ang pera, kasama ng aking maipon mula sa part-time na trabaho para mag-invest sa negosyo. Mayroon akong medyo matalas na pag-unawa sa merkado. Nagsimula sa isang maliit na tindahan ng damit, unti-unti akong nagpalawak sa isang sikat na chain ng tindahan. Nang magkaroon ng capital, nagsimula akong pumasok sa real estate, bumili at nagbenta ng ilang lupa, nakakuha ng malaking kita.
Ang malaking bahay sa subdivision ng Maligaya ay ang pinakadakilang tagumpay ko pagkatapos ng halos 10 taon ng pagtatrabaho sa larangan ng negosyo. Binili ko ito na may intensyong dalhin ang aking lola, ang taong nag-alagad sa akin para manirahan kasama ko at alagaan. Ngunit pagkatapos ay nakilala ko si Ramon. Nakilala ko siya sa isang party ng isang business partner. Siya ay sales manager ng isang maliit na kumpanya. Mabuting anyo, magaling magsalita. Lumapit siya sa akin, mainit na sinundan. Noon, ako, isang babaeng palaging nakatuon sa trabaho at kulang sa pagmamahal ng pamilya, ay madaling natutukso sa kanyang matamis na mga salita at mapagmalasakit na kilos. Naglarawan siya ng isang maligayang tahanan, isang lugar na may ngiting ang mga bata, isang asawang laging nasa tabi, at ako, tulad ng isang insektong marupok, ay buong pusong tumalon sa relasyong iyon nang hiniling niyang ikasal sa akin. Umiyak ako sa kaligayahan. Ngunit nang pumunta na kami para ipakilala sa kanyang pamilya, nagsimula akong maramdaman ang mabagay na hindi tama. Tumingin sa akin si Nena at Jasmine mula ulo hanggang paang may mapanuring mata. Hindi sila nagtanong tungkol sa aking personalidad o ugali. Ang unang tanong ni Nena ay, narinig naming magaling kang sa negosyo, siguradong maayos ang pinansyal mo, ano? Sinubukan kong balewalain ang pagiging praktikal na iyon. Sinasabi sa sarili ko na marahil ganyan ang lahat ng matatanda, gustong masigurado lang na maayos ang pamumuhay ng kanilang anak. Nang pinag-usapan namin ang bahay pagkatapos ng kasal, nag-alinlangan si Ramon at sinabi sa akin, medyo maliit ang aming bahay, baka maganap tayo ng mas malaking bahay, no? Ngunit ako, wala akong sapat na pera. Ibinaba niya ang ulo, nagpapakitang nahihiya at nagrereklamo. Ang habag at bulag na pag-ibig sa akin ay bumangon. Gusto kong parangalan ang lalaki ko para matalo niya ang kanyang ulo sa harap ng mga kaibigan at pamilya. Gumawa ako ng pinakamalaking pagkakamaling ang aking buhay. Okay lang iyon, Ramon. Mayroon akong malaking bahay na binili ko kamakailan, mananahanan na tayo run. Sabihin mo sa lahat na sa iyo ang bahay, hindi ko pinapahalaga ang bagay na iyon at kaya nanirahan sila. Si Nena at Jasmine ay lumipat din kasama namin sa dahilang mas madaling alagaan ang bagong manugang, ngunit sa katunayan, ginawa nila akong libreng kasambahay. Itinuturing na nila ang bahay bilang sa kanila. Palibasat nagpapalit ng kasangkapan ng walang pahintulot, nagaanyayahan ng mga kaibigan para sa party nang hindi nagtatanong sa akin ng kahit isang salita, namumuhay sila tulad ng mga hari at reyna. Habang ako, ang tunay na may-aring bahay, ay yumuyuko ng buo ang aking likod para pagsilbihan sila. Ilang beses na akong nagnanais na sabihin ang katotohanan, ngunit palagi na lang akong sumusukuan. Natatakot na masaktan si Ramon, natatakot na maguho ang pamilya. Patuloy akong nagtitiis, patuloy na umaatras, umaasa na sa isang araw ay makikilala nila ang aking sakripisyo at tratahan nila ako ng mas mabuti. Ngunit marahil, ang pagtitiis ng mabuting tao ay para sa mga masama ay katangahan lamang. Habang lalo akong nagpapakumbaba, lalo silang sumusulong. Hindi lang sila nanirahan sa aking bahay, nagsimula na rin silang makialam sa aking negosyo. Si Ramon, mula sa isang ordinaryong sales manager, ay tinulungan kong puhunan para magtayong sariling kumpanya. Si Nena at Jasmine ay patuloy na humihingi ng pera para mamili at maglakbay. Pinagsilbihan ko sila, tinupad ang bawat kahilingan nila para lang makamit ang dalawang salitang kapayapaan. Sa kabutihang palad, kahit sa aking pagkabulag sa pag-ibig, nagpanatili pa rin ako ng kaunting katinuan. Marahil ang kutob ng isang babae o ang karanasan ng isang negosyante ay nagbigay ng babala sa akin na kailangan ko ang escape route para sa aking sarili. Mula pa ng desisyon ko na hayaan silang lumipat. Kumonsulta na ako kay Marisol. Ayon sa kanyang payo, kahit kami ay kasal na, ang bahay ay itinuturing paring aking personal na ari-arian dahil nabuo ito bago ang kasal. Ngunit para mas matiyak, tahimik akong nahanda ng isang set
Namga dokumento isang notaryadong special power of attorney na nagbibigay pahintulot sa isang pinakakatiwalaang ikatlong partido na kumilos sa aking ngalan para sa lahat ng transaksyon na may kaugnayan sa pagbebenta NG bahay. Itinago ko ang mga dokumento sa isang hiwalay na safety deposit box at palagi kong sinasabi sa sarili ko na ito ay isang pag-ingat lamang, umaasang hindi ko na kailangang gamitin ito. Hindi ko naisip na ang araw na kailangan ko ito ay darating ng ganito kaaga at sa ganito kalungkot na kalagayan. Ngayon nakahiga sa ospital na hawak ang aking maliit na anak sa aking mabraso, nakikita ko kung gaano ako naging matalino noon. Naisip nila na sila ang nangunguna. Naisip nila na mahina ako, madaling linlangin, hindi kailanman mapapaglaban. Hindi nila alam na ang iyon na inakala nilang mahinang babay ay namatay na, at ang naghihintay sa kanila sa bahay ay hindi ang isang masunuring asawa o mapaktis na manugang, ito ay isang phoenix na muling isinilang mula sa abongang pagtataksil, handang sunugin ang lahat ng tiwali at malupit. Ang plano ay naitakda na, ang unang galaw ay ginawa na. Ngayon ay kailangan ko lang maghintay para mapanood kung paano magpupumilit ang mga biktima ko kapag pinutol na ang taling manika. Sa ikalawang araw pagkatapos ng panganganak, ang aking katawan ay masakit pa rin, ngunit ang aking isipan ay nagliwanag at naging matalas sa isang kakaibang paraan. Ang sakit ngang katawan ay walang katumbas sa apoyng galit na nagliliyab sa aking dibdib. Wala na akong oras para maging mahina, wala ng kalooban para sisihin ang sarili. Eksaktong alas 10 ng umaga, ayon sa napag-usapan, si Mang Carding ay dumating na may isang lalaki na dayuhang edad na 80 taon at isang interpreter. Ang lalaki ay kumikilala bilang isang matagumpay na negosyante. Ang dating binibilingang bahay na nasa subdivision ng Maligaya. Ang kanyang pangalan ay David Tan, nakmula sa Singapore. Sa pagkakita sa akin, isang sanaang ina na mahina pa rin na may hawak na bagong panganak na sanggol, siya ay nakpahayag ng sorpresa at simpatya. Kumusta, Ginang Santos? Humihingi NJ paumanin kung kami ay nagdulot, NJ abala sa inyo sa ganitong oras, sinabi niya sa Ingles habang mabilis itong isinasalin NJ interpreter. Numiti ako, isang ngiting kalmado ngunit naglalaman ng bakal na determinasyon. Okay lang, Ginootan, salamat sa pagdating ninyo. Maari na ba tayong magsimula? Wala akong maraming oras. Ang aking profesionalismo at katapatan ay mukhang humanga sa kanya. Tumango siya, hinahagip ang kanyang asistan. Isang metal na briefcase ay binuksan. Sa loob nito ay mga tumpok ng bagong dolyar na mayos na nakayos at puno. Sa tabi nito ay isang money counter at isang set ng mga dokumentong mayos na inihanda. Si Marisol, bilang aking abogada, ay naroon na rin. Nagsimula siyang suriin ang bawat dokumento, inihahambing ang bawat sugnay ng kontrata ng maingat. Lahat ay nangyayari ng mabilis, propesyonal, at tahimik. Ang tanging tunog ay ang money counter na gumagala at ang pagbabalik-balik ng papel. Ang magarang recovery room ay biglang naging maliit na palengke ng real estate. Habang sila ay nagtatrabaho, tinahak ko ng mahigpit ang aking anak sa aking kandungan. Ang sanggol ay natutulog ng mahimbing. Ang kanyang mukha na tulad ng anghel ay kalmado sa isang kakaibang paraan. Marahil hinalikan ko ang nung aking anak. Anak, patawarin mo ang nanay mo sa pagiging isinilang ka sa ganito kalagayang kaibigan. Ngunit magtiwala ka sa nanay mo. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa iyong kinabukasan. Hindi ko papayagan na lumaki ka sa isang pamilyang puno ng kasinungalingan. Hindi ko pahihintulutan na maranasan mo ang pagtataboy ng mga taong tinatawag na pamilya. Andrea, handa na ang lahat. Ang kontrata ay walang problema. Ang pera ay nasuri na at nailipat sa escrow account ng bangko. Isang pirma mo na lang ang kailangan. Ang boses ni Marisol ay nagbalik sa akin sa katotohanan. Inabot niya sa akin ang ballpen at kontrata. Tumingin ako sa linya na nagsasabing nagbebenta, Andrea Santos at bumibili, David Tan. Counting nanginig ang aking kamay.
Ito ay hindi lamang isang pirma, ito ay isang tagahiwa, isang mapagpasyang hampas na ibinibigay ko sa aking kasal at sa pamilyang yumurak sa akin. Huminga ako ng malalim, pagkatapos ay walang pag-aalinlangang inilagay ang ballpen at pinirmahan ang aking pangalan sa kontrata. Bawat linya ay malinaw at matibay. Sa sandaling tapusin ko ang pagpirma, isang kakaibang gaan ang kumalat sa buong katawan ko. Nagawa ko na. Opisyal ko nang pinutol ang huling sintas na nagbubuklod sa akin sa nakaraan. Pagkatapos umalis ni Ginutan at ng kanyang koponan, umupo si Marisol sa tabi ko. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mata ay nagpapahayag ng simpatya at pahanga. Pinag-isipan mo ba ng mabuti ito? Kapag nabenta na, hindi na maaring ibalik. Uminog ang ulo ko, tumingin sa labas ng bintana, ang mata ko ay malayo. Para sa akin, ang bahay na iyon ay hindi tahanan, Marisol, ito ay kulungan. At ngayon tinira ko na ang kulungang iyon para palayain ang aking sarili. Bumulong si Marisol, inawakan ang aking kamay. At ang credit card, patuloy pa rin silang gumagastos doon. Hindi mo ba ito itatakip? Tumingin ako sa labas ng bintana, ang aking nga mata ay malayo. Hindi pa oras, hayaan pa silang mag-enjoy ng kaunti. Habang mas mataba ang biktima, mas masarap ang pagkain kapag hinuli na. Gusto ko silang maabot ang tuktok ng kasiyahan para kapag itinulak sila pababa, mas masakit ang pagbagsak. Hihintayin ko ang ika-6 na araw, kapag nabili na nila ang lahat ng gusto nila, kapag naisip nila na sila ay mga hari at reyna, doon ako gagawa na aksyon. Gusto ko silang maramdaman ang kahihiyan ng walang piso sa bulsa sa ibang bansa. Tumingin si Marisol sa akin nang may kaunting gulat sa kanyang mamata. Marahil hindi na niya nakilala ang kanyang mapagpigil, matiisin na kaibigan nung araw na kaya niyang maging ganito kaskeming at malamig. Ngunit hindi niya alam na ang kalupitan ng iba ang humubog sa Andrea ng ngayon. Hindi ako masamang tao, ibinabalik ko lang ang sa akin, itinataguyod ko ang katarungan sa aking sariling paraan. Habang nandun ako sa ospital at nagsisimulang lumaban para mabawi ang aking buhay sa isang lugar na libu-libong kilometro ang layo, ang 3 taong nagdadaos ng pagiging pamilya ko ay nalulunod sa isang gawaga. May pa. Ang maningning na kabisera na may skyscraper at abalang district ng pamimili ay tinanggap sila ngang kanyang ningning at kaluho. Ang ito, mataong unang beses sa ibang bansa, ay ganap na nabihani. Umupa sila ng isang ultra-luxury suite sa isang 5-star na hotel sa gitnang Gangnam. Mula sa bintana ng kanilang kwarto, makikita nila ang buong cityscape sa gabi, kumikislap at maliwanag. Tumayo si Nena sa balkonahe, huminga ng malalim na malamig na hangin ng bansa ng iba at ngumiti ng nagtatagumpay. Ganito ang dapat na pamumuhay, ganito ang dapat na buhay, ang laging nasa maruming Pilipinas ay nakakainis na. Ganap na nakalimutan ng babae na ang tinatawag niyang maruming Pilipinas ay nagbigay sa kanya ng lahat ng mayroon siya ngayon. Si Jasmine naman ay hindi makatanggal ng mata sa mga shopping center, tulad ng isang marupok na insekto. Siya ay tumalon patungo sa mga tindahan ng mga luxury brand. Sinubukan niya ang bawat damit at sapatos, kinarga ang bawat bag. Sa bawat gamit ng supplemental credit card na nasa pangalan ni Ramon, naramdaman niya ang kasiyahang walang katulad. Nag-upload siya ng daandang selfie sa social media na may mga mapagmamalaking caption, humihinga ng Gangnam Air, feeling so bougie, shopping lang ng konti, ubos na ang maleta. Sa ilalim nito ay daan-daang makomento nga pagkagulat at pagkaingit mula sa mga kaibigan na lalo nagpapataas ng kanyang pakupas. Kahit si Ramon ay hindi naiwan, namili siyang ma-branded na suit, mahal na relo, mabagay na noong una ay nangangarap lang siya. Sinubukan niyang itayo ang sarili niya bilang isang matagumpay na executive, isang mataas na uring binata. Ganap na nakalimutan niya ang larawan ng kanyang asawang nagpupumilit sa sahig ng bahay. O nang tama, sinubukan niyang kalimutan ito.
Dahil ang larawang iyon ay paalalang kanyang kaduwagan, isang mansa sa magandang itsura na sinisikap niyang itayo. Sa gabi, pumunta sila sa isang mahal na restaurant, tinikman ang mga presyosong pagkain. Sa pagkain, hindi pa rin nila nakalimutan ang tungkol sa akin, ngunit hindi sa pagmamalasakit, kundi sa pamamagitan ng pang-api at pagamak. Hindi ko alam kung nanganak na ang asawa mo, sabi ni Nena habang kumakain ng daming tinik ng premium na karne. Mag-alaga siguro siyang sarili niya. Ang ospital ay may magandang serbisyo. Si Jasmine ay nagpabago ng labi at sumali. Nag-aalala lang ako na kapag bumalik tayo, magpapakintal siya ng anak at mag-aasawa ng muli. Ang ganitong uringang probinsyana, binigyan ng 1 pulgada ay kukuhangang 1 dipa. Mabuti na lang at matalino ang nanay para ilok ang pinto, hindi siya nakahabol sa paliparan. Kung hindi, masira ang saya ng biyahe. Mangangahas ba siya, kumiring si Nena. Kung maglakas loob siyang mag-imik, palalabas ko ang tunay kong kulay. Ang bahay na iyon ay akin, pera ng anak ko iyan. Siya ay isang dayuhan lang na dumating dito para mag-asawa at magsilang. Kapag inasahan niya akong yumuko sa kanya, itataboy ko siyang walang awa. Sabay silang tumawa. Ang mamalupit na tawa na gumugulong sa magarang espasyo ng restaurant. Naniniwala silang ako ay ang dating Andrea pa rin, inosenteng Andrea, mapagtiis na Andrea. Naniniwala silang pagbalik nila, magiging masunuring tupa pa rin ako. Yuyuko ng ulo at tatanggap ng lahat ng utos at insulto. Hindi nila alam na ang tupang iyon ay patay na, at ang naghihintay sa kanila sa bahay ay hindi isang masunuring asawa o mapagtiis na manugang. Ito ay isang phoenix na muling isinilang mula sa aboeng pagtataksil, handang sunugin ang lahat ng tiwali at malupit. Habang sila ay nagbubunyi, habang sila ay nagsusuot ng magagandang damit, hindi nila alam na sila ay nagtatahak sa dilim. Hindi nila alam na ang invisible na bitag ay nakalatag na. Ang tali ay dahan-dahing humihigpit sa bawat araw, bawat oras, at sila, sa kanilang kamangmangan at kayabangan, ay masaya pa ring sumasayaw at umaawit, hindi man lang nalalaman na ang bangin ay nasa ilalim mismong kanilang nga paa. Ang unang 5 araw ng biyahe ay lumipas sa sukdulan ng kaluho at gastos. Ang 3 kasaping pamilya Reyes ay nagastos ng walang habas, namili hanggang sa kailangang bumili ng 2 pang malaking maleta para matago ang lahat ng kanilang branded na binili. Napuntahan na nila ang halos lahat ng pinakamahal na lugar ng libangan sa Saul, kumuha ng libu-libong larawan para ipagmalaki sa iba. Pakiramdam nila ay nakatayo sila sa tuktok ng mundo. Sa ika-6 na araw, na siyang huling araw bago bumalik, nagpasya silang gumastos ng buong araw para sa huling shopping. Si Jasmine ay may tina-target ng limitadong edisyong bag na matagal na niyang hinahangad. Si Nena ay nagnanais na bumili ng ilang high-end na cosmetics para dalhin bilang pasalubong. Si Ramon naman ay nagplano na bumiling mahal na alak para ipakita sa kanilang collection cabinet sa bahay. Pumasok sila sa isang malaking department store, may mataas na espiritu. Tumungo si Jasmine ng tuwid sa tindahan na kanyang tinatarget, itinuro ang bag sa display case at sinabi sa salesperson sa isang mayabang na boses, "Kuhanin mo iyan para sa akin at balutin ng maayos." Ngumiti ang sales girl, binalot ang bag sa magarang kahon. Pagdating ang oras na bayaran, ipinakita ni Jasmine ang kanyang supplemental card na punong kumpiyansa. Pinakpasa ang sales girl ang card. Beep, beep, beep. Ang machine ay nakpahiwatig ng error. Subukan niya muli. Pahu pa rin ang tuno na naupapabati na pasensya na, hindi matanggap ang inyong card. Nanggula ang mukha ni Jasmine. Bakit? Ay swipe mo ulit. Platinum card ito, may limitasyon na milyon-milyon. Maingat na sinubukan ng sales girl ang ilang beses pa, ngunit hindi nagbago ang resulta. Ilang mamimili sa paligid ay nagsimulang mapansin sila, tumingin sa kanila nang may pag-usisa. Nahiyang si Jasmine, mabilis na tinawagan sina Ramon at Nena. "Kuya Ramon, hindi gumagana ang card ko, ibigay mo ang card mo dito." Kuminot ang nuni Ramon, may counting gulat, ngunit inabot ang kanyang principal card, ang card na pinadala ko sa kanya.
May kumpiyansa siyang ibinigay ito sa salesperson. Ang resulta ay pareho magabip ng pagtatanggi. Sa oras na ito, ang tatlo ay talagang nagulat. Bakit ganyan? Kahapon lang ay gumagana pa. Inilabas ni Ramon ang kanyang wallet. Sinubukan ang lahat ng iba pang supplemental cards na ibinigay ko sa kanya. Walang isa mang gumagana. Biglang naging mga walang kwentang plastik ang lahat. Ang kaguluhang ito ay naging takot. Nagmadaling lumabas si Ramon sa isang sulok, kinuha ang telepono at tinawagan ako. Nagtunog ito isang beses pagkatapos ay agad na lumipat sa busy signal. Muli siyang tumawag, pareho pa rin ang resulta. Ang subscriber na inyong tinawagan ay hindi maaring makipag-ugnayan sa kasalukuyan, mangyaring subukan muli. Ang automated na boses ng operator ay narinig ngayon na parang panlalait, paulit-ulit siyang tumawag. Ngunit sa kabila ay katahimikan lang. Nakita ni Nena na ang mukhang kanyang anak ay namutla at nagsimula rin siyang mag-alala. Ano ba, anak? Ano ang nangyari? Hindi ko matawagan siya. Hindi maabot ang linya. O kaya naman ay naiblock na niya ang ating mga card. Biglang nagsalita si Jasmine ng bagay na lahat ng tatlo ay naisip na ngunit hindi maamin. Mangangahas ba siya? Sumigaw si Nena, ngunit ang kanyang boses ay hindi na gaanong may lakas at may halong gulat. Saan ba niya nakuha ang tapang na iyon? Kapag bumalik tayo, bubunot ko ang kanyang buhok. Ngunit ang magabanta ay walang bisa ngayon. Ang katotohanang nangyayari ay nasa ibang bansa sila, walang piso sa bulsa. Ang maliit na cash na dala nila ay naubos na mula pa sa unang ilang araw. Ngayon ay hindi lang sila hindi makapag-shopping, kailangan pa nilang harapin ang mas malaking suliranin, ang pera para sa huling gabi sa hotel at ang tiket pauwi. Napilitan silang umalis sa department store sa mga mapag-usisang tingin ng matao. Ang dating mapagmalaking karangyaan ay nawala na pinalitan ng kahihiyan at pagkamaling kumupkop sa kanila. Nang hapon ng araw na iyon, si Ramon ay paumanahang tumatakbo, tumatawag sa lahat ng kanyang mga kaibigan at kakilala sa Pilipinas para huminging ang pautang. Kailangan niyang yumuko, kailangan niyang makiusap, kailangan niyang marinig ang magagalang na pagtanggi at mga mapag-usisang tanong. Sa huli ay nakapangutang siyang kaunting halaga sapat lang para bayaran ang hotel at bumili ng 3 pinakamura pang tiket sa eroplano pauwi. Ang kanilang flight ay lumipad sa hating gabi. Nakaupo sa makitid at maingay na upuan, tahimik ang tatlo, walang nagsasalita sa isa't isa. Bumagsak na ang paraiso, ang dream vacation ay natapos sa isang bangungot. Nakangil ng pula si Nena, ngumunguya ng ngipin. Si Jasmine naman ay tumutulo ang luha dahil sa pagdurusa at kahihiyan. Si Ramon ay nakatayo ng walang galaw. Ang nga mata ay nakatingin sa labas ng bintana ng eroplano. Sa kanyang isipan ngayon ay isang komplikadong kaguluhan. Galit siya sa akin, takot din siya. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Marahil ang Andrea na mapaktis at maamo ay talagang nangahas na lumaban o may ibang di inaasahang pangyayari na naganap. Anuman iyon, alam niya na kapag lumanding ang eroplano, may isang bagay na mas nakakatakot ang naghihintay sa kanila. Hindi niya alam na ang manablok na car ay simula pa lamang ang tunay na palabas, ang tunay na pahirap ay naroon pa sa harap nila. Ang mabang gabi ng flight ay nakatayo sa wakas sa paliparan ng Ninoy Aquino International Airport. Madaling araw na nang lumabas ang 3 kasapingang pamilya Reyes sa gata ng immigration. Ang mamahaling kasuotan na suot nila ay kakatwang ipinagkakasalungat sa kanilang sawing mukha at suka. Ang kasabikang pagmamalaki ng umalis sila ay ganap na nawala, pinalitan ng mabigat na atmosperang hiya at kasawian. Walang nagsalita sa isa't isa, tahimik na sumakayng taksi para bumalik sa kanilang tahanan. Sa buong daan pauwi, walang nakapagpagaan ng mata kahit isa sa kanila. Sa isip ni Nena ay iisang bagay lamang, parusahan ang manugang. Nailarawan na niya kung paano siya papasok sa bahay, mahihila ang aking buhok, lalapastangan sa akin, pipilitin akong lumuhot at huminging tawad sa kahihiyang ginawa ko sa kanya. Si Jasmine naman ay naglalabas ng samang loop dahil sa naputol na biyahe,
Nag-isip din siyang paraan para pahirapan at magpahiwating nga akin pagbalik ng 3 kasapi nila. Si Ramon naman ay tahimik ngunit puno ngang pakabalisa. Galit siya sa akin dahil nangahas akong sumalungat. Takot din siya na may di inaasahang bagay na naganap na hindi na niya mapamahalaan. Huminto ang taksi sa harap ngang pinto ngang pamilyar nilang malaking bahay. 7 araw ang lumipas. Sa pagbalik nila ngayon, ito ay mukhang singanda at maringal pa rin. Isang pakiramdam ngang gaan ang pumalos sa loob nila. Saan man masabi, ang bahay ay tahanan pa rin nila basta at makapasok na sila. Magiging manggahari at reyna na muli sila. Nagbayad ng taksi si Ramon. Pagkatapos ay ang 3 sa kanila ay nagdadala ng mabibigat na maleta patungo sa pintuan. Inilabas ni Ramon ang susi, isinok sa keyhole. Click, kuminot ang nonia ang susi ay hindi mapasok ng tuwid. Sinubukan niya muli, pinaksikapang ibalik ngunit walang resulta. Ang kandado ay parang pinagsabihan ng iba. Kakaiba, bakit hindi mabuksan? Nagbubulong siya sa sarili. Ininis si Nena, itinulak ang anak niya. Dito mo iyan, susubukan ko. Binunot niya ang susi. Pinaksikapang ilagay. Iginulong, ngunit wala ring nangyari. O baka nagpapalit na siyang kandado. Bigla sinabi ni Jasmine, ang sinabi niya ay parang isang balde ngang malamig na tubig. Nagulat ang 3, tumingin sa isa't isa. Sa sandaling iyon, napansin ni Ramon ang isang kakaibang bagay. Sa itaas ng lumang mekanismong kandado, isang maliit na itim na device na may number pad at green LED na nakukurap-kurap ay nakalagay na. Ito ay isang Advanced Electronic Access Control System, isang bagay na hindi nila nakita noon. Isang pakiramdam ngang kapahamakan ang nagsimulang kumapit sa kanila. Nagulat silang tumingin sa matigas na bakal na pintuan pagkatapos ay sa paligid ng bakuran sa loob. Ang buong bahay ay nalunod sa isang nakakatakot na katahimikan. Walang ilaw, walang tunog. Para bang ang bahay ay hindi nasa kanila at naging isang hindi mapasok na muog. Ano iyon? Nagsasalita na palpak si Nena. Ang kanyang makamay ay nanginginig habang itinuturo sa itaas ng pintuan. Sabay tumingin sina Ramon at Jasmine, tumigil ang puso nila, nakabitin ng naknikita nila, nakabitin ng naposisyon ay isang malaking tanda mapulang background, gintong titik, malinaw at matalas na nakalimbag, 4 na malalaking salita ang tumalab ng diretso sa kanilang mamata, bahay na ito ay nabili na, nalaga bili na ito ay nabili na. Sa ibaba ay isang mas maliit na linya, ngunit hindi gaanong nakakasakay, bagong may-ari. Huwag na pong abalahin, isang patay na katahimikan ang bumuo. Ang hangin nag-umaga ay dumaan, nagdadala na lamig na sabay-sabay na nagpayanik sa 3 tao. Nakatayo sila ng walang galaw, ang mga mata ay bukas ng malaki, ang mga bibig ay nabuka, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Bahay na ito ay nabili na 3 simpleng salita ngunit may puwersang isang nuclear bomb na sumira sa buong mundo nila. Hindi pwede ito. Si Ramon ang unang nagsalita, ang boses niya ay lumala. Mali ba tayong bahay? Nag-alinlangan siya ng ilang hakbang paatras, kinuskos ang nga mata at tumingin muli sa tanda nandun pa rin ito, mapulang nakakasugat. Ang bilang na 9 na nakalagay sa haliging bakuran ay nandun pa rin. Ang mahalamang santan na itinanim mismo nga kamay ni Nena ay namumulala pa rin ng maliwanag. Hindi maaring makamali, ito talaga ang kanilang bahay o nang tama, ang bahay na dati ay sa kanila. Yaong demonyong si Andrea siya ito, tiyak siyang gumawa nito. Nakabalik sa sarili si Nena sa wakas, ang gulat ay naging galit na walang kontrol. Tumakbo siya sa pintuan, nakpalo ng malakas sa bakal na pintuan, sumigaw tulad ng isang bali. Andrea, lumabas ka. Buksan mo ang pintuan. Anong ginagawa mo? Ikaw ay isang manloloko, isang ahas. Lumabas ka. Ngunit sumagot lang sa kanya ang alingaw-ngaw ngang kanyang sariling tinik. Ang bahay ay tahimik pa rin, malamig tulad ng isang malaking halimaw na tahimik na nililimas ang kanilang kawalan ng magagawa at kabaliwan.
Bumalik na sila ngunit ang babalikan nila ay hindi natahanan. Ito ay isang pintuan na tuluyang naksara sa kanilang mga mukha. Natapos na ang pangarap ng pagiging maringal at nagsisimula na ang tunay na katotohanan. Ang kabaliwan ni Nena ay hindi nagtagal. Ang kanyang masigaw at pagpapalo ay nagising ang makapitbahay. Ilang bintana nga katabi at kapitbahay na mansyon ay nagbukas at ang mga mapag-usisang mata ay nagsimulang itutok sa tatlong kasapi nila. Ang kahihiyan at pagkahilo ay napilitan siyang huminto. Nakatayo sila doon sa gitnang daan, kasama ang pinagsama-samang maleta ng mga branded na damit, parang mga walang bahay na itinaboy. Tama nga naman, sa sandaling iyon, ang mabibigat na pintuan ng bakuran ay dahan-dahang nagbukas. Ngunit ang lumabas ay hindi rin anumang pamilyar na mukha. Ito ay isang lalaki na may katamtamang taas na 40 taon, matibay ang katawan, punong tato ang braso. Nakasuot siyang sleeveless shirt na nagpapakita ang kaungurang kalamnan. Ang mukha ay malamig at malakas ang hitsura. Sinundan siyang dalawang lalaking may katulad na ayos na hindi rin mukhang mapayapa. Tumingin ang lalaki sa tatlong kasapi nila mula ulo hanggang paangang may hindi magandang tingin. Pagkatapos ay nagsalita ngang malalim at may autoridad. Sino kayo at bakit kayo gumagulo sa harap ng aking bahay ngayong madaling araw? Bahay ninyo, lumaki ang mamata ni Nena, nagsisinungaling kayo. Ito ay bahay ng aking anak, na aking pamilya. Sino kayo na nangagaw ng aming bahay? Ngumisi ang lalaki, isang malamig na ngisi na nagpapayanik. Hindi siya nagsalita, tahimik na lumingon sa loob. Pagkatapos ay bumalik na may hawak na tumpok na mga papeles. Binunot niya ang isa at itinapon ito ng diretso sa mukha ni Nena. Buksan ang inyong mga mata at basahin ng mayos. Ito ay kopya ng Deed of Absolute Sale, may notaryo, may official stamp ng law office. Ang bahay na ito ay sa nakaraang 5 araw ay nasa ilalim ng aking pagmamay-ari. Ang pangalan ko ay Maki Bautista. Mas mabuting umalis na kayo bago pa mawalan akong pasensya. Mabilis na kinuha ni Ramon ang papel at binasa. Bawat linya ay parang hampas na nakahampas sa kanyang ulo. Nagbebenta, Andrea Santos, bumibili, Maki Bautista. Halagang kontrata, 10 milyong piso. Ang aking lagda ay malinaw at tiyak. Ang official stamp ng law office na pinagtatrabahuhan ni Marisol ay nagliliwanag na pula. Lahat ay legal, walang butas kahit isa. Hindi pwede ito. Siya ay walang karapatang ibenta ang bahay ng walang pahintulot ko. Nagbuntong hininga si Maki. Dapat mong tanungin ang iyong asawa kung sino ang may pangalan sa titulong bahay. Ayon sa aking kaalaman, ito ay personal na ari-arian ni Andrea Santos na buo bago ang kasal. Ikaw at ang iyong pamilya ay walang sentimo sa bahay na ito. Kayo ay mga nakapaninirahan na maswerteng pinayagan niyang manirahan. Naintindihan ba ninyo? Ang bawat salita ni Maki ay tulad ng malakas na sampal sa mukha ng tatlo sa kanila. Ang katotohanang walang awa at walang tigil ay naihayag ng walang habag. Sinungaling ka, nakipagsabuatan ka sa demonyo para dayain ang aming pamilya. Sumigaw si Nena, nawalan ng katinuan, tumakbo para sakmalin si Maki. Ngunit bago pa niya makaabot sa lalaki, ang 2 tauhan nito ay mabilis na sumulong, bawat isa sa makabilang panig, hawak ng mahigpit ang kanyang mabraso. Gusto mo bang mamatay? Balisang sinabi ng isa. Lumapit si Maki ng mas malapit. Ang kanyang mukha ay naging mas madilim, ang mga mata ay matalas tulad ng talim. Direkta siyang tumingin sa mga mata ni Ramon. Sasabihin ko ito ng isang beses pa lamang umalis na kayo ngayon din. Ito ay isang marangyang residential area. Ayaw kong lumaki ang gulo. Ngunit kung kayo ay mananatili pa rito ng 1 minuto, hindi ko matitiyak na mananatiling buo ang inyong mga buto. Ang hindi nakatagong banta nito ay nakpayanig sa sina Ramon at Jasmine. Alam nilang hindi biro ang lalaking ito. Tumingin sila sa mga tato sa braso nito. Tumingin sa malamig na mga mata ng 2 tauhan at alam nila na nakaharap na sila sa tunay na panganib. Tara na, tayo na. Hinila ni Ramon ang kamay ni Nena.
Ang boses ay nanginginig. Ngunit matigas pa rin si Nena, nagpupumilit. Hindi ako alis. Ito ay bahay ko, hindi ako alis. Nawalan ng pasensya si Maki. Sumanyales siya sa dalawa niyang tauhan. Ang dalawa ay walang sinabi. Hawak ang mga braso ni Nena, inalis siya palayo mula sa pintuan. Pagkatapos ay bumalik sila. Bawat isa ay nag-alis ng dalawang maleta at itinatapon ang mga ito sa labas ng sidewalk na basag ang ilan na tumaob. Ang mga damit at kosmetiko at branded na gamit ay nakalat sa kalsada. Lumayo, nagsalita ng matibay, si Maki sa huling beses pagkatapos ay lumingon at pumasok sa loob. Ang mabibigat na pintuan ng bakuran ay nagsara ng malakas, na gumawa ngang isang malakas na ingay na parang nagtakda ng katapusan para sa lahat ng kanilang pag-asa. Ang tatlo ay nakatayo ng nag-iisa sa sidewalk, katabi ang magulo-gulong nga bagahe. Ang makapitbahay ay nanonood pa rin, ang mabulong at sismis ay nagsimulang tumaas. Iyan, sinabi ko na. Ang bahay na iyon ay namanugang niya. Pinaalis na siya ngayon, karma talaga. Mukhang mayaman ngunit pala ay mga nakikisakay lang pala. Ang masalitang iyon ay parang mga karayom na tumusok sa kanilang katawan. Ang kahihiyan at pagkahilo ay umaabot sa sukdulan. Sina Ramon, Nena, Jasmine ang mataong 7 araw lang ang nakalipas ay nagmamataas sa ibang bansa, ngayon ay opisyal nang naging mga walang bahay, itinaboy mula sa lugar na itinuturing nila noon na kanilang paraiso. Nawala na ang lahat sa kanila, ang bahay, ang dignidad, at hindi pa nila alam na ito ang simula pa lamang ng kanilang mag-aaraw sa impyerno. Ang araw ay unti-unting tumataas. Ang init ay nagsisimula ng maging malupit, ngunit ang init ng araw ay hindi mapapalitan ang lamig na bumabalo sa 3 kasapi nga pamilya Reyes. Hindi na nila kayang tumayo sa harap ng pintuan ng lumang mansyon at maging biruan ng lahat. Si Ramon, sa kaunting natitirang katinuan, ay nagmadaling pinulot ang magamit na nagkalat, inayos ang mga maleta at tumawag ng taxi. Saan ba tayo pupunta? Tinanong ng super. Tumingin sa kanila sa rearview mirror nang may mapag-usisang tingin. Isang simpleng tanong ngunit nagpapatay nga lahat ng tatlo. Saan nga ba sila pupunta? Wala na silang bahay. Mga kaibigan at kamag-anak. Sino ang magbubukas ng pinto para sa kanila ngayon pagkatapos na ilahad ni Nena ng maluwag sa lahat ang yaman at karangyaan ng kanilang pamilya? Pumunta sa bahay nga isang kaibigan ni Ramon, tinanggap sila nga isang magalang na pagtanggi. Pumunta sa bahay nga isang malayong kamag-anak ni Nena, nagbigay nga kaunting pera at isinara agad ang pinto. Ang katotohanang walang makulay ngang tao ay lalo silang nagpapilit na maging mapait. Sa huli ng tanghali na wala na silang mapuntahan. Ang taksi ay paikot-ikot sa lungsod bago tumigil sa isang parke malapit sa isang maingay na palengke sa gabi, naubusan ng pera. Nakpalayaw-layaw sila ng maleta sa isang madilim na sulok ng parke, naupo ng biglaan sa malamig na bangkong bato. Amoy ng basa na lupa, amoy ng pagkain mula sa night market, amoy ng basura mula sa malapit na lalagyan, lahat ay nagsama at nagukol ngang isang hindi makakapit na hangin. Ito ay isang ganap na kaibang mundo mula sa magarang espasyo, mabangong pabangong mansyon nila. Nakaupo si Nena ng gupiling, ang matang walang buhay ay nakatingin sa kawalan. Ang bigat ng gulat ay nakpagod sa kanya, nawala na siyang lakas para sumiga. Si Jasmine naman ay umiyak ng pabulong, hawak pa rin ng mahigpit ang isang branded bag na natira. Buong araw na walang kinain, ang tiyan ay kumukulo, ngunit ang kahihiyan ay mas mabigat pa kaysa gutom. Sinira ng katahimikan ni Ramon. Tumayo siya, nagpunta-punta at biglang lumingon at sumigaw sa mukhang kanyang ina. Kasalanan mo ito, nanay. Lahat ito ay kasalanan mo. Kung hindi mo lang tinuruan kami na tratuhin siya ng masamang paraan, kung hindi ka lang mapagsakim at dominante, hindi sana ito nangyari. Winasak mo na ang buong buhay ko. Ito ang unang pagkakataon na nangahas siyang sumiga sa kanyang ina. Ang naipon na sa manglub, ang matagal na pagkaduwag ay naging isang galit. Nagmata si Nena, ang mamata ay namumula. Ikaw,
Ikaw ba ay naghahandog ng sisi sa akin? Walang utang na loob. Lahat ng ginawa ko ay para kanino? Para sa inyo, para sa iyong bahay, para sa iyo at kay Jasmine. At ngayon lahat ay ito ang pasasalamat mo sa aking mahinahon ka. Natatawang mapait si Ramon. Tama, mahinahon ako. Mahinahon dahil hindi ko naitanggol ang aking asawa. Mahinahon dahil pinahintulutan ko kayong manipulahin ako. Ngunit nanay, tingnan mo ang sarili mo, mayroon ka bang masihit pa sa akin? Nabuhay ka sa prangayong manugang, mapagmalaki, nag-isip na ikaw ang hari nga lahat. Ngayon ay nakita mo na ang resulta, hindi ba? Naalab si Nena sa galit, hindi na makasalita. Ang daliri ay natuturo sa mukha ng kanyang anak, ang buong katawan ay nanginginig. Kasali na rin si Jasmine. Kuya, dapat kang maingat sa sinasabi mo. Sino ba ang nagpayo sa atin na gipitin ang Ate Andrea? Sino ba ang laging nagtuturo sa atin na hanapin ang kanyang pera para sa sariling kapakanan? Sino ba ang malupit na naglok ng pinto at iniwan siyang mangangana ng mag-isa para makaalis sa biyahe? Ngayon na lumabas na ang lahat, itatapon mo sa amin ang lahat ng kasalanan. Tumahimik ka, nangalit si Ramon, lumingon sa kapatid. Anong alam mo? Alam mo ba kung sino ang nagbigay nga para itayo ang kumpanya ko? Kung sino ang nagbigay sa akin ng posisyon ngayon? Siya. Lahat mula sa kanya. Kami ay mga parasito lamang. Naintindihan mo ba? Naging mas mainit ang pagtatalo. Nagbuhusan sila ngang lahat ng pagkakamali, lahat ng samanloob sa nakaraan, inilabas para siraan at sisihin ang isa't isa. Hindi na sila pamilya, parang isang grupo ng mga ligaw na hayop na nag-away sa isa-isa nang mawala na ang biktima. Hindi nila napagtanto na ang ugat ng lahat ng trahedya ay wala sa iba kundi sa kanilang sariling pagkamakasarili at kasakiman na lumala sa kanilang dugo. Sumupsop si Ramon, hawak ang mukhang kanyang mahirap na hitsura, nagsisisiya. O, talagang nagsisisiya. Naalala niya ang mga unang araw namin, ang aking kabaitan at sakripisyo, ang lahat ng nagawa ko para sa kanya. Mayroon siyang lahat noong araw, isang maganda at matalino't mapagmahal na asawa, isang pamilya, isang karera. Ngunit siya mismo, sa kanyang duwag na paraan, ay niurakan ang lahat ng iyon. Ngunit ang kanyang pagsisisi ngayon ay huli na. Si Nena at Jasmine naman ay sa kanilang ulo ay pulos galit lang. Pinanghahawakan pa rin nila na ako ang dahilan ng lahat ng kasawian. Tinawag nila akong mangkukulam, mandaraya at makamansa. Hindi nila napagtanto na sila mismo ang nahukay ng kanilang sariling lubak. Gabi na nang umabot, isa silang puting gabi sa mga bangkong batong parke. Gutom, pagod, nalagas ang lakas ng katawan. Nakaupo sila doon sa dilim. Bawat isa ay may sariling iniisip, ngunit lahat sila ay nakakaisang may isang bagay, pagkaligaw at kawalan ng direksyon para sa kinabukasan. Saan sila pupunta bukas? Ano ang gagawin para mabuhay? Ang mamahaling kurtinang kanilang buhay ay nabunot na, at nagisa na sa entablado ang 3 tao na may kabulukan ng kaluluwa. Pagkatapos ng isang gabi na nagpalipas oras sa labas, ang hitsura ng 3 kasapi ng pamilya Reyes ay naging higit pang kawawa at pinakamasama. Ang mga branded na kasuotan sa kanila ay ngayon ay parang panlibak sa kanilang sawing mukha, ngunit ang pagkawasak ay maari ring magdulot ng desperadong katapangan. Hindi nila matanggap ang ganito kadaling pagtalo. Naniniwala sila na basta mahanap lang nila ako, basta pumigil sila sa akin, mangingilag na ako at magbibigay ng pra sa kanila, kailangang hanapin siya. Kailangang pumunta sa ospital, nangalit si Nena habang nagpapalakas ng loob. Kaalis lang siya pagkasilang, tiyak na nasa ospital pa rin siya. Pupunta tayo doon at haharapin natin siya. Hindi ko maniwala na mananahimik siya habang nakikita niya ang kanyang biyenan na ininsulto. Kaunti ang pag-aalinlangan ni Ramon. Kilala niya ang aking ugali. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi na ako basta-basta magpapatalo, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Umaasa pa rin siya na marahil kapag nakita niya ang kawawa niyang itsura, makakaroon akong habag. Nangalap silang ilang natitirang baryang pera, sumakayng jeepney patungo sa St. Luke's Medical Center.
Ang ospital na ito ay lugar na dating ginagalang ng mga taong may kaya. Isang lugar na dati nilang dinaluhan para sa medical check-up gamit ang high-end na health insurance card na binili ko para sa kanila. Ngunit ngayon, nang pumasok sila sa main lobby na may magulong hitsura, agad nilang natanggap ang mapag-usisang tingin ng mga tao sa paligid. Walang pakialam sila, tuwid nilang pumunta sa reception counter. Maari bang malaman kung nasa aling kwarto si Andrea Santos na bagong panganak? Tumingin ang receptionist sa kanila ng isang sandali pagkatapos ay nag-check sa computer. Pasensya na, para sa proteksyon ng privacy ng pasyente, hindi namin maaring ibigay ang numero ng kwarto. Kayo ba ay kamag-anak ng pasyente? Maari kayong tumawag ng direkta sa kanya. Biyanan ko siya, napaikting si Nena, kamag-anak kaya ang tawag sa akin nito. Ang manugang ko ay hindi sumasagot ng telepono ko at kailangan kong malaman ang kanyang kwarto. Kung hindi kayo magsasabi, huwag na kayong magalit kapag gumawa akong eksena dito. Sa gayon ding sandali. Isang lalaki na may uniforme ng seguridad ng ospital ay lumapit. Anong nangyayari? Hinihiling sa inyo na manatiling maayos. Nang makita ang sitwasyon, naalala ni Ramon si Marisol ang pinakamabuting kaibigan ko, marahil si Marisol ang nakaalam ng aking kinaroroonan. Mabilis siyang tumawag sa isang mutual na kaibigan, nagtatanong ng palihim at sa huli ay nalaman na nasa ikapitong palapag pala ako, kwarto 707. Agad silang pumunta sa elevator para sa VIP area. Nang lumabas ng elevator sa ikapitong palapag, isang ganap na kaibang espasyo ang naghintay sa kanila. Ang koridor ay may magarang alpombra, tahimik ang atmosfera, may banayad na amoy ng essential oil, ngunit ang karangyaan na iyon ay hindi nagbigay ng kagalakan, nag-udyok pa nga ito ng lalong galit at inggit sa loob nila. Nahanap nila ang kwarto 707. Ang pintuan ng mamahaling kahoy ay sarado ng walang tunok. Hindi na nakabala si Nena na kumatok, diretso niyang tinulak ang pintuan. Ngunit nang itaas niya ang kamay para itulak ang pintuan, dalawang matangkat na lalaking nakasuot ng itim na Amerikana, nakasuot ng itim na salamin parang mga bodyguard sa pelikula, ay lumabas at pinigilan sila. Pasensya na, hindi kayo maaring pumasok dito. Sino kayo? Lumayas kayo para makapasok ako sa manugang ko. Nagsalita ang isa sa kanila ng walang emosyon. Kami ang mga bodyguard. Hinihingi ni Andrea Santos na huwag naming hayaan ang sinuman na hindi nasa listahan na makagambala sa kanya. Mga bodyguard, naghaya ng bodyguard ang aking sarili. Nagulatang tatlo. Hindi nila inaasahan na handa akong lumaban hanggang sa puntong ito. Hindi lang binenta ang bahay, hindi lang ni-block ang makart kundi naghire pang mga bodyguard para hadlangan sila. Ang lahat ng kanilang plano ay naharang na. Ang kawalan ng magagawa ay naging kabaliwan at si Nena ay nagsimula ng pamilyar na drama. Umupo siya ng biglaan sa malamig na sahig ng koridor, umiyak na palahaw at huminging awa. Mga tao, tingnan ninyo. Ang manugang ko ay nag-hire ng bodyguard para hadlangan ang biyenan niya. Gusto ko lang bisitahin ang apo ko ngunit hindi siya pumapayag. Anong uri ng masamang manugang ito? Si Jasmine ay sumali rin, piling-pili ang luha. Ate Andrea, huwag kang ganyan naman. Biyenan mo lang ang nagnanais na makita ang iyong anak. Bakit mo ginagawa ito? Gumawa silang kalat. At ang buong tahimik na koridor ay nakagulo. Ilang pinto ng kalapit na kwarto ay nagbukas, marami ring nagmasid. Ang security nga ospital ay dumating rin at ang lugar ay naging kaguluhan. Inisip nila na basta gumawa sila nga eksena, lalabas na ako dahil sa kahihiyan. Ngunit muli ay nagkamali sila na kalkulasyon. Inabutan ko ang lahat ng ito at naghanda na ako ang espesyal na paraan ng pagtanggap para sa kanila. Sa gitna ng rurok ng drama ni Nena at Jasmine, ang pintuan ng kwarto 707 ay dahan-dahang nagbukas. Ngunit ang lumabas ay hindi ako na mag-isa. Nakaupo ako sa wheelchair na itinutulak ng isang nurse. Sa aking kandungan ang aking anak na lalaki. Ang sanggol ay natutulok ng mahimbing, binalot ng maingat sa malambot na lanang kumot.
Sa tabi ko si Marisol at kasunod niya ang dalawa pang abogado mula sa kanyang opisina. Ang aking pagpasok ay nagpatigil ng lahat ng ingay sa isang iglap. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Natapos rin umiyak sina Nena at Jasmine na pamangha sa akin. Marahil nagulat sila sa hitsura ko ngayon. Hindi na ako ang Andrea na alang-aling buhok, maluwag na damit buntis. Kahit kakasilang lang, magaan pa rin ang aking makeup, maayos ang buhok. Nakasuot akong damit na linen na cream-colored, marangya, at kahit nakaupo sa wheelchair, ay may kaningningan pa rin at dignidad ang aking presensya. Walang kahirap-hirap o kahinaan sa aking mukha, kalmado at malamig lang ito hanggang sa kakatakot. Tumingin si Ramon sa akin pagkatapos ay sasanggol sa aking braso. Iyon ang kanyang anak na lalaki. Ngunit hindi siya nangahas na lumapit, hindi nangahas na humawak. May dinakikitang pader na naktayo sa pagitan namin. Tapos na ba ang drama, Nay? Nagsalita ako, ang tinig ko ay malinaw ngunit malamig, bumabalong sa buong koridor. Kapag tapos na, tumayo na. Ang sahig ng ospital ay malamig, hindi mabuting matagal na nakaupo ang matatanda. Naggamot ng dila si Nena. Ang mukha ay nagpapalit ng pula at puti. Hindi niya inaasahan na harapin ko siya ng ganito ng may kalmado. Andrea, magpaliwanag ka. Bakit mo ibinenta ang bahay? Paano ka nangahas? Ngumiti ako ng bahagya, isang malamig at hamong ngiti. Bahay ninyo, palagay ko ay nakamali kayo. Ang bahay na iyon, mula sa unang bato hanggang sa huling damo, ay aking pera. Kayo at ang pamilyang ito ay mga nakapaninirahan lang. Kapag sinabi ng may-ari na umalis, ang paglabas ng mga bisita ay natural at mayos. Ikaw ay isang walang pasasalamat. Maghahabla kami sa iyo, litigasyon, nagpataas ngang kilay ko. Ay, sige. Nagtatayo rin ako nga ilang usapin na gusto kong ipagawa ang batas at kumuwi ako kay Marisol. Sumulong si Marisol, binuksan ang kanyang leather bag. Inilabas niya ang isang tumpok ngamga papel at diretso itong idinaos sa harap ni Ramon. Kuya Ramon, ito ang petition for legal separation. Pinirmahan na ni Andrea, basahin mo ng maayos at pirma ka rin. Ang natitira ay pag-usapan ng maabogado. Nanginig si Ramon sa pagkuhang papel. Ang masalitang petition for legal separation ay nakalagay ng malinaw. Tumingin siya sa akin, ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Andrea, huwag naman. Alam ko na nagkamali ako. Bigyan mo ko ng pagkakataon. Umiling ako. Walang kilos ang mga mata. Pagkakataon. Binigyan ko na kayo ng napakaraming pagkakataon. Ngunit ginawa ninyo ang nilayasan ninyo ako at ang aking anak ng kailangan ninyo kaming ang higit sa lahat. Para sa akin, patay ka na mula nang bumaling ka at isinara ang pinto noong araw na iyon. Nagpatuloy si Marisol at inilabas ang isa pang set ng mga papeles at ito naman ang mga complaint na inihain namin. Inihahabla namin si Nena Reyes at si Jasmine Reyes sa kasalanang psychological abuse, defamation at pagamak. Inihahabla namin si Ramon Reyes sa kasalanang intensyonal na pag-iwan ng taong nasa panganib na maring mamatay, isang aksyong maring dalhin sa criminal prosecution. Lahat ng ebidensya mula sa testimonya nga, kapitbahay, rescue team, hanggang sa inyong social media, post ng pagmamalaki sa ibang bansa habang manganganak ang inyong asawa, lahat ay nasa amin na. Ang bawat salita ni Marisol ay tulad ng malalim na hampas ng maleta sa ulo ng pamilya. Ang mukhang bawat isa ay naging puting tulad ng papel, kriminal. Hindi nila inaasahan na ang kanilang makinawa ay maring makdulot na kanito kabigat na kahihinatnan. Tumingin ako sa kanila ng isa-isa. Si Nena ay nangginginig sa takot. Si Jasmine ay namutla, walang natirang dugo. Si Ramon naman ay yumuko, ang gabalikat ay nangginginig. Tapos na ang glaro. Nagsalita ako, ang boses ko sa huli ay may kaunting pagod. Hindi ko na gustong makita pa ang inyong mamukha. Ang lahat ng susunod, ang aking abogada na ang makikipag-usap sa inyo. Kumaway ako sa nurse para itulak ang aking wheelchair pabalik sa kwarto. Hindi na ako lumingon. Hindi ko gustong sayangin ang kahit isang segundo pa ang aking buhay para sa mga taong iyon. Naksara ang pintuan ng kwarto, ibinalik sa akin at sa aking anak ang katahimikan.
Dun sa labas, narinig ko ang mahina at naghihinayang na tinik ni Ramon, ang walang lakas na pagsigaw ni Nena. Ngunit lahat ng mga tuno na iyon ay wala na sa akin ngayon. Naging phoenix na ako. Muling nabuhay sa apoy ng pagtataksil at mula ngayon, ang aking lipad ay patungo lamang sa araw. Ang konfrontasyon sa koridor ng ospital ay isang nakamamatay na suntok na ganap na pinabagsak ang huling pag-asa na Pamilya Reyes. Hindi na sila nangahas na gumawang kaguluhan, tahimik na umalis sa ospital sa sukdulan ng kahihiyan at takot. Ang petition at bantaeng criminal prosecution ay parang isang espada na nakabitin sa kanilang nga ulo na nagpapalipas sa kanila ang masamang gabi at pagkain. Ngunit iyon ay simula pa lamang ng makakasunod na araw sa impyerno. Sinabi ko na, hindi ko lang babawiin ang lahat ng sa akin, sisirain ko ang lahat ng ipinagmamalaki nila, ang lahat ng itinayo mula sa aking pera at sakripisyo. Ang unang target ay ang karera ni Ramon. Ang kumpanyang pinapatakbo ni Ramon ngayon, ang titulong Young Successful CEO na lagi niyang ipinagmamalaki, ito ay isang hungkag na balutan lamang. Mahigit 80% ng capital ng kumpanya ay nasa pangalan ko bilang investor sa ilalim ng isang investment agreement. Siya ay manager lang. Tumatanggap ng sweldo at maliit na dividend. Ang kitang kumpanya sa nakaraang ilang taon ay kadalasang napupunta sa aking account. Pinayagan ko siyang mag-enjoy ng kasaganaan, pinayagan siyang mag-ilusyon tungkol sa kanyang husay para lang sa araw na ito. Agad pagkatapos ng aking pag-uwi mula ospital, ang unang ginawa ko ay ipinadala sa kanyang kumpanya ang abiso ng pag-withdraw ng buong investment ayon sa mga tuntunin ng kontrata. Ang biglaang pag-withdraw ng pinakamataas na investor ay agad na nagdulot ng krisis sa kumpanya ni Ramon. Nawalan ng tiwala ang mapartner, natigil ang maproyekto, ang mautang sa bangko ay hindi na mabayaran. Sa loob ng isang buwan, ang kumpanyang dati ay umuunlad ay nasa bingit ng pagkalugi. Si Ramon, mula sa isang magarang CEO, ay kailangan na siyang tumakbo sa iba't ibang sulok para humiram ng pera para iligtas ang sitwasyon, ngunit lahat ay walang silbi. Kung wala akong suporta sa likod, siya ay isang walang kakayahang tao, wala nang higit pa. Ang karera na ipinagmamalaki niya ay gumuho tulad Nega Buhanging Castillo. Pagkatapos ay sinena ang babaeng buong buhay, ay sanay sa karangyaan, sanay na silbihan ng iba, ngayon ay kailangang harapin ang hirap na katotohanang panlabas. Nawala ang bahay, nawala ang pag-aabala mula sa akin, siya kasamang anak at anak sa batas ay napilitang umupang maliit na kwarto sa isang mahirap na distritong pabahay. Ang kwarto ay mga 20 metrong parisukat, walang aircon, walang water heater. Ang amoy ng alwagi mula sa labas ay pumapasok. Kailangan na niyang pumunta sa palengke, magluto, maglabam nga trabahong itinuturing niyang pangkasambahay noon. Ang biglang pagbabago ng pamumuhay, kasama ang napakalaking psychological shock ay mabilis na nagpahina ng kanyang kalusugan. Ang masakit ng katandaan, hypertension, diabetes ay nagsimulang pahirapan siya, ngunit wala na siyang pera para sa mga expensive na gamot at ospital. Ang kanyang mapagmalaking paraan ng pamumuhay ay inilibing sa maliit na paupahang kwarto na iyon. At si Jasmine, ang dami na sanay lang sa pagkain at pag-ali, ngayon ay nararamdaman na rin ang mapait na lasa ng kahirapan. Ang supplemental credit card ay permanente ko nang nablok. Ang mga branded na gamit na binili niya na installment noon, dumating na ang oras ng pagbabayad, ngunit wala siyang pera. Nagre-redirect ang mga finance company ng tawag at mensahe para mangolekta ng utang. Napilitang ibenta ang mga bag, damit, at price na accessories sa napakababang presyo para mabayaran ang mga utang, ngunit hindi pa rin sapat. Mula sa isang influencer na sikat sa social media, napilitan siyang manago, tumilik sa mga kaibigan, hindi na matahimik. Kailangang humanap ng trabaho, ngunit ang isang babaeng walang edukasyon, walang kasanayan, sanay lang sa pag-ali, ang paghanap ng mayos na trabaho ay imposible. Lahat ng tatlo, mula sa mga taong namumuhay sa kasaganaan,
ay itinulak ko ng walang awa sa kailaliman ng paghihikahos. Hindi ko nadarama ang awa dahil alam ko na ito ay hindi ang aking paghihiganti. Ito ay ang parusa na sarili nilang tinanggap dahil sa kanilang kasamaan, kasakiman at walang pagmamalasakit. Sininghal nila ang hangin, ngayon ay anino na rin nila ang kanilang anihin. Ang buhay sa maliit na inupahang kwarto sa dulong isang makitit na daanan sa mahirap na lugar ay tunay na pagpapahirap para sa tatlong kasapingang pamilya Reyes. Hindi lang ito pahirap sa katawan kundi isang malupit na suntok sa kanilang espiritu. Ang apat na pader na malalayuan at naglalago amag. Ang plastik na bubong na ginagawang pugon ang kwarto sa araw at malamig sa gabi lahat ay sumira sa kanilang natitirang katinuan. Ang peke na pagtutulungan na pinanatili nila sa lubngang mansyon ay ngayon ay ganap na naihayag. Nang wala ng biktima na sabay nilang linolut, inilabas na nila ang kanilang ugali ng parasitismo at nagsimulang magalit sa isa't isa. Walang masustansiyang pagkain, pansit lang at kaunting ulam kung swerta, at sa bawat kainan ay lagi na mayroong sagutan. Si Nena, pagkatapos ng matinding gulat, ay mabilis na lumala ang kalusugan. Ang kanyang hypertension ay naging critical. Madalas na atakeng sakit ng ulo, ngunit ngayon ay wala ng pera para sa maayos na ospital at pinakamahusay na gamot. Nawala ang lahat, nawala ang katayuan bilang madam, naging mas maapoy at mapanirang puri si Nena kaysa dati. Lahat ng sama ng loob at galit ay ibinabagsak sa dalawa niyang anak. Nakaupo siya sa matandang higaan, ang nanlalim na mga mata ay nakatingin sa walang laman, ang boses ay matunog na nanunumbat kay Ramon mula umaga hanggang gabi, walang kwentang tao, walang kwentang bata, ginastos ko ang lahat ng iyon para sa inyong pag-aral, at sa huli ay katulad ka lang din nito, isang lalaking sunod-sunuran, hindi maprotektahan ang asawa, hindi maprotektahan ang sariling tahanan. Tumingin ka sa sarili mo, kamukha ka bang isang CEO o isang pulubi? Ang bawat sinabi niya ay parang talim na humuhukay sa sarili. Puri ni Ramon na sira na rin. Tahimik si Ramon at hindi sumasagot, nakatungo lang. Ang mga kamao ay nakalatag ng mahigpit. Ang kanyang katahimikan ay lalo pang nagpapalalang galit ni Nena. Lumingon siya kay Jasmine na nakaupo at nagpapaganda ng bali na kuko. At ikaw naman, parasitang bata, buong buhay ay kumain at nag-ambisyon. Ibenta mo na ang lahat ng branded mo para mabayaran ang mautang. Talagang kasawian mo sa aking buhay kayong dalawa. Matagal na sanay sa kaligayahan si Jasmine mula pakabata, hindi na siya makatis ng ganito. Itinatapon niya ang nail polish, tumayo ng bigla at sumagot sa nanay niya. Sino ba ang nagturo sa amin na gamitin ang ate Andrea? Sino ba ang laging nagpapayo na kumuha sa kanya ng pera para sa sariling kapakanan? Sino ba ang malupit na naglok ng pintuan at iniwan siyang manganganak ng mag-isa para makaalis sa biyahe? Ngayon na lumabas na ang lahat, isisisi mo pa rin sa amin. Ikaw ba ay sumasagot sa iyong nanay? Walang utang na loob. Galit si Nena, pinulan nung unan si Jasmine. Nagsimula ang digmaan. Si Ramon, pagkatapos ng matagal na buwan ng trabaho sa labas, pagbalik sa bahay ay nasaksihan ang eksena ng kanyang nanay at kapatid na nag-aaway at nag-aalaba ng hawak ang buhok ng isa't isa. Ang naipon sa kanya ay tulad ng timabom, sa wakas ay sumabog na. Tama na. Nangali siya ng isang beses na parang sugatan na hayop. Nagulat si Nena at Jasmine na tumba. Tumigil kayo na. Tumingin kayo sa ating pamumuhay tulad ng mahayop, nag-aaway-away. Kaya ba kayong kumitang pera? Kaya ba kayong matigil sa aking pagtatrabaho sa labas buhat ng umaga hanggang gabi? O gusto na kayong mamatay na muna bago kayo maging kontento? Isang katahimikan ng kamatayan ang lumukob sa buong kwarto. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng pagsisisi, ito ay katahimikan ng puno ng galit na kumukulo. Hindi na sila pamilya, tatlong kaaway sila na nakakulong sa isang kulungan, at ang kulungan ay unti-unting lumiit. Ang gastos sa gamot ni Nena ay patuloy na tumataas. Ang bigat ng pra ay dumoble sa likod ni Ramon. Kailangan siyang magtrabaho ng walang pahinga kahit isa. Mula sa isang executive na nakaupo sa malamig na silid,
Ngayon ay dumanas siyang lahat ng pait ng pagsusugal sa buhay. Kailangan siyang lumiko sa makikitid na daan ng Makati para mag-deliver. Kailangan niyang yumuko sa harap ng gasungang customer. Kailangan kumain ng mabilis sa tabingang kalsada. Ang mukha niya ay naging kayumanggi sa araw. Ang mga kamay ay nakalyo. Bawat gabi, pagbalik sa kwarto, makikita niya ang kanyang may sakit na nanay at ang kanyang kapatid na laging nagreklamo at mararamdaman niya ang ganap na kawalan ng lakas. Sa desperasyon, tumungo siya sa aking opisina. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya naglakas loob na pumasok, hindi naglakas loob na gumawa ng eksena. Pinili niya ang pinakamapagpakumbabang at pinakamalagim na paraan. Lumuhod siya. Lumuhod siya sa harap ng pangunahing pintuan ng modernong gusaling opisina kung saan naroon ang aking kumpanya. Sa gitnang nga dumadaan, sa mga mapag-usisang, naawain at mapang-asar ng mga matang maraming empleyado at partner, nakasuot ng maruming delivery boy na uniform, lumuhod siya sa mainit na semento, sumigang aking pangalan. Andrea, nya Dan, alam kong nandun ka, lumabas ka, makiusap ko sa iyo ng isang beses. Alam ko na nagkamali ako, isang masamang asawa ako, ngunit pakiusap alang-alang sa nakaraan natin, alang-alang sa ating anak, bigyan mo ako ng 100 para mabuhay. Nandun ako sa isang maagang pulong, kasama ang mga foreign partner sa ICA, 25 palapag na opisina, mula sa glass window ay malinaw kong nakita ang eksena. Ang aking puso ay hindi nagalaw kahit bahagya, walang awaman lamang. Natatawa lang ako, natatawa sa kanyang kahalik-halik at peke. Nakikiusap siya sa akin alang-alang sa kanyang nanay, hindi dahil nagsisi siya sa ginawa niya sa akin. Egotista pa rin siya, palagi na lang iniisip ang sarili niyang pamilya, hindi na ako lumitaw. Ang aking katahimikan at pagpapalamig ay ang pinakamatalas na sagot. Tinawagan ko ang pinuno ngang security ngang gusali. Kuya, maaari bang ipaalis ninyo ang lalaking nakdudulot ng gulo sa harap ng pintuan? Nang maayos, ayaw kong lumaki ang gulo. Agad na dumating ang security, ilang malumanay na salita ngunit may bigat. Kasamang di magandang tingin ng mga tao sa paligid, ay sapat para pilitin si Ramon na tumayo at tahimik na umalis. Sa sandaling lumingon siya, nakita ko ng malinaw ang ganap na pagbagsak sa kanyang mata. Nawala na ang lahat ng huling pag-asa. Bumalik siya sa kwarto, bitbit ang kabiguan at kahihiyan. Inilabas niya ang lahat ng kanyang kawalan ng lakas, galit, at samang lubsam nga nahihintay sa kanya sa bahay. Hindi na siya nakapigil. Sinalakay niya si Jasmine. Pinalo siya. Sumagot din siya. Sinampal ang kanyang kuya. Ang ingay ngang sigaw, ng pagkabasag ng gamit, ng pagiyak ay pumalong sa maliit na paupahang kwarto. Si Nena, nakahiga sa masakit na higaan, nasaksi ang kanyang maanak na nag-aaway sa isa-isa. Ang dugo ay pumalo ng mabilis sa utak niya. Nakaroon siyang biglaang atakeng hypertension, ang mamata ay nabaliktad, ang bibig ay nakaroon ng hirap na magsalita at nawalan ng malay. Ang pamilya nila, ang balatan ng pamilya, ay ganap na nasira na. Hindi dahil sa akin kundi dahil sa kanilang sariling likas na ugaling parasitismo. Nang wala nang dapat panghawakan, nahawi sila sa isa't isa, nagsimulang siraing muli ang isa't isa. Desperadong dinala ni Ramon ang kanyang nanay sa ospital. Pagkaraan krisis, naktipon si Jasmine ang ilang natirang kaswatan, ninakaw ang kaunting barya na itinago ni Ramon sa ilalim ng unan at umalis sa bahay sa gabi. Pumili siyang sariling daan, 100 na inisip niyang mas madali. Sumama sa isang mataas na kinikita ngunit may asawa ng lalaking sapat na maging kanyang ama upang ipagpatuloy ang buhay na parasitismo. Si Ramon ay nag-isa at kalabok-kalabok sa koridor ng pampublikong ospital, naghihintay ng balita tungkol sa kanyang nanay na nasa kritikal na kondisyon. Nawala na niya ang lahat, asawa, anak, tahanan, karera, at ngayon kahit ang tinatawag na pamilya ay wala na. Yumuko siya, hawak ang kanyang pagod na mukha, ang manipis na mga balikat ay nanginginig. Ang pagiyak ng isang lalaki huli na at walang silbi ay nalipad sa katahimikan ng ospital. Iyon ang presyong kailangan niyang bayaran sa kanyang kaduwagan,
kawalang malasakit at pagkaduwag, 4 na taon. 4 na taon ay hindi mahaba ngunit sapat para burahin ang malumang sugat at itayo ang isang ganap na bagong buhay. Ang malakas na bagyong nakaraan ay ngayon ay isang malayo at malinaw na alaala lamang, isang mahalagang aral na hindi ko kailanman makalilimutan. Ang aking buhay pagkatapos lumabas sa abongam, pagtataksil ay tunay na nabuhay muli, mas maliwanag at mas malakas kaysa kailanman. Hindi na ako ang mahina at mapagtiis na Andrea. Ang babaeng nabubuhay lang para sa asawa at sa asawa niyang pamilya na hanap ko na muli ang sarili ko, mas magandang bersyon, mas matapang. Pagkatapos ngang separation, lumipat kami ngang aking anak na si Emilio sa isang magarang penthouse na may tanawin ng Maynila Bay. Bawat umaga, pagkatapos ng gising, habang nakikita ang alon ng dagat sa liwanag ng pagsikat ng araw, nadarama ko ang isang kakaibang kapayapaan. Mismo akong nakdisenyo at nakpakanda ng aming bakong tirahan. Hinava ay tong mainit at puno ng liwanag at ngiti. Ito na talaga ang tahanan, ang lugar na kami ni Emilio ay mararamdamang ligtas at minamahal ng buong buo. Buong puso kong inulit ang aking trabaho bilang paraan ng muling pagpapatunay sa aking sariling halaga. Ang aking chain ng matindahan ng damit ay hindi na tumigil sa lokal na merkado. Sa aking matalinong pagiging maingat at determinasyon, matapang kong dinala ang aking brand sa international market, nagbukas ng unang branches sa Singapore at Malaysia. Ang trabaho ay abala, maraming biyahe, ngunit hindi ko kailanman naramdaman ang pagod dahil alam ko na nagtatayo ako ng sarili kong kaharian, isang matibay na karera hindi lang para sa sarili kundi para sa kinabukasan ng aking anak. Ngunit ang tagumpay sa negosyo ay hindi ang lahat ng aking hinahanap. Ang nakaraan na kahirap-hirap na karanasan ay nagturo sa akin na pahalagahan ang pagmamahal ng tao at pagbabahagi. Ginagamit ko ang malaking bahagi ng kita sa negosyo para magtayo ng isang charitable foundation na pinangalan ng Bagong Umaga para sa mga nanay na sumusuporta sa mga nag-isang ina na nasa mahirap na kalagayan. Hindi lang namin binibigay ang pera, nagbibigay kami ng pansamantalang tirahan, tinuturuan silang isang hanap buhay at pinakamahalaga, tinutulungan silang hanapin muli ang kanilang kumpiyansa at pananampalataya sa buhay. Sa bawat pagkakataon na makita ko ang isang babaeng mula sa pagiging mahiyain at walang kumpiyansa ay nagiging tiwala sa sarili niya, nakakaya ng alagaan ang kanyang sarili at mga anak, nadarama ko ang isang kasiyahan na mas malaki pa kaysa paglagda ng isang kontrata ng ilang milyong dolyar. Ang aking anak na si Emilio ay ang liwanag ng aking buhay, ang walang sawang pinakmumulan ng aking lakas. Ang bata ngayon ay 4 na taong gulang, matalino, masaya at mapagmahal. Kahit kulang sa pagmamahal ngama, ginagawa ko ang lahat para mabayaran ito sa pamamagitan ng lahat ng aking pagmamahal. Lumalaki siya sa maayos na kapaligiran, tinuturuan ng pagmamalasakit, pagbabahagi at dignidad. Siya ang lahat ng mayroon ako, ang pinakamahalagang kayamanan ko. Dati, naisip ko na pagkatapos ng isang pagkabigo, hindi na makakamahal ng aking puso ng isa pa. Itinayo ko para sa aking sarili ang isang matibay na pader, hindi pinapayagan ang kahit sinong lalaki na pumasok. Ngunit ang kapalaran ay nagdesisyon para sa akin na makilala si Mikael, isang arkitekto, isang matapang, mabuting ugali, at malalim ang kaluluwa. Nagkita kami sa isang charitable project na sabay kaming nakilahok. Hindi siya nasira ng aking kayamanan o katayuan. Nakita niya ang tunay na pagkatao ko, pati na ang napaklat at sakit na palagi kong sinusubukang itago. Pinakinggan niya ang aking kwento hindi sa pamamagitan ng pag-usisa kundi ng buong empatiya at paggalang. Sinabi niya na mahal niya hindi lang ang matapang at makapangyarihang Andreang kasalukuyan kundi pati na rin ang mga sugat mula sa nakaraan. Mahal niya si Emilio tulad nega sarili niyang anak, matiyagang tinuturuan ang bata na maglaro, nega basketball, nagtatayo, nega modelo, nagkukwento, nega alamat. Kasama niya, hindi ko na kailangang magpuwersa na maging matapang. Pinapayagan akong maging mahina.
pinapayagan akong umasa, naramdaman ang tunay na pagtatanggol at pagmamahal. Isang taon pagkatapos naming magkakilala, sa isang biyahe sa Tagaytay, sa isang burol ngang puno nga magapini sa hangin, sa ilalim ngang lila na takip silim, lumuhod siya at nangusap sa akin gamit ang isang singsing na mismo niyang dinisenyo. Sa sandaling iyon, umiyak ako ngunit ito ay luha ng tunay na kaligayahan at kasiyahan. Ang aming kasal ay naging simple ngunit mainit-init sa isang magandang beach sa Batangas, kasama ang pamilya at pinakamalapitang makaibigan. Ang aking lola, ang taong laging nandun para sa akin sa mga pinakamadilim na araw, ay humawa ng aking kamay. Ang nga mata ay puno ng luhang kasiyahan. Sinabi niya sa akin na sa wakas ay nahanap ko na ang tunay na kapayapaan ng aking buhay. Paminsan-minsan, sa pamamagitan ng ilang lumang kaibigan, may narinig din akong balita tungkol sa pamilya Reyes. Ito ay isang malungkot na kwento, isang trahedya na naisulat ng kanilang sariling kasakiman at pagkamakasarili. Si Nena ay pagkatapos ng matagal na pag-aalaga sa higaan dahil sa stroke, ay namatay ng malungkot sa pampublikong ospital. Ayon sa sabi, hanggang sa huli ay hindi siya nagsisi, nagbubulong pa rin ng sumpa laban sa akin bago siya tuluyang nawalan ng malay. Si Jasmine naman ay patuloy na lumala ang buhay, paulit-ulit na nakpalit ng maimpluwensyang lalaki. Pumupunas ang pagkabata, lumilipas ang kabataan, sa huli ay napilitang magtrabaho en ordinaryong trabaho para mabuhay walang asawa, walang anak. Si Ramon naman, pagkatapos ayusin ang libing ng kanyang nanay, ibinenta ang natitirang kwarto para mabayaran ang utang. Namumuhay siyang mababa at medyo malungkot, nagtatrabaho bilang manggagawa sa isang manufacturing plant sa Laguna. Ilang taon na ang nakalipas, sinubukan niyang makipag-ugnayan sa akin sa pamamagitan ng social media, nagpadala ng mahabang sulat tungkol sa kanyang pagsisisi at pagnanais na makita ang kanyang anak. Nabasa ko ito ngunit hindi sumagot. Wala na akong galit, ngunit hindi ko rin mapatawad. May ilang pagkakamaling maaring baguhin, ngunit may ilang sugat na hindi naganap na gagaling. Ang aking anak ay may karapatang malaman ang kanyang ama, ngunit kapag siya ay mayroon nanak sapat na gulang, sapat na hinok para humusga ng sarili niya, hindi ko kailanman papayagan ang aking anak na malagay sa delikadong kapaligiran. Ang nakaraan ay nakaraos na hindi ko gustong makaapekto ito sa maliwanag na kinabukasan ng aking anak. Ngayon ay kaarawan ng ika-5 taon ni Emilio. Ang aming maliit na pamilya ay nakakasama sa mayos na hardin sa rooftop ng aming penthouse. Si Mikael ay matiyagang tinuturuan si Emilio na masakayng bisikleta. Ang malinis at masayang tawang aking anak na halong tunong ang hangin ay bumubuong isang musika ng kaligayahan. Nakaupo ako sa duyan, hawak ang mainit na tasang ng tsa, ngumiti habang tinitignan ang dalawang ama at anak. Inisip ko noon na nawala na ang lahat, ngunit sa katunayan ay mas marami pa ang aking nakuha. Nawala akong isang duwak na asawa para mahanap ang tunay na kasamang buhay. Nawala sa akin ang pequena pamilya para makapagtatag ng isang tahanan na puno ng pagmamahal. Napagtanto ko na ang halaga ng isang babae ay hindi nakalagay sa kung gaano siya nagsakripisyo, kung gaano niya kayang tiisin. Ang kanyang halaga ay nakalagay sa kanyang kalayaan, sariling kontrol, at tapang na mahalin ang kanyang sarili. Kapag alam mo ng pahalagahan ang iyong sarili, kapag handa kang ipagtanggol ang iyong dignidad, ang tunay na kaligayahan ay kusanglub na darating. Ang bagyo ang kahapon ay nakturo sa akin ng bagay na iyon, at ngayon pagkatapos ng lahat, nais ko lang tamasahin ang bawat sandali ng kapayapaang ito sa ilalim ng maliwanag na langit at mainit na araw ang aming sarili. Mahal na mga mambabasa at tagapakinig, ang kwentong inyong naririnig at binabasa ngayon ay isang orihinal na likha ng aming koponan na puno ng mensaheng pang-edukasyon at pangkatauhan. Ang lahat ng elementong kwento, kabilang ang mapangalan, tauhan, negosyo, lugar, pangyayari, at detalye produkto ng imahinasyon ng may akda at ginagamit ng ganap sa larangan ng katang-isip. Anumang pagkakatulad sa tunay na individual, buhay man o patay, o sa mga tunay na pangyayari ay nagkataon lamang. Ang bawat eksena at storyline ay aming binuo, sinulat,
at binago ng may malalim na pag-isip, pagkamalihain at orihinalidad. Kami ay nagsusumikap na sundin ng mahigpit ang mga prinsipyo ng komunidad at patakaran na platform na may kinalaman sa paglikha ng orihinal na nilalaman. Habang isinusulat ang maunang linya ang kwentong ito, ang aking puso ay bumabangang isang damdamin ng galit na mahirap ilarawan sa harap ng katigasan ng puso ng isang pamilya. Tinanong ko ang aking sarili kung bakit kaya ang matao ay kaya pa ring tratuhin ang isa't isa ng ganong kalupit, lalo na ang babae na nagdadala ng kanilang sariling laman at dugo. Marahil kapag ang kasakiman ay naktakip na sa isipan, lahat ng moral na pagpapahalaga ay nagiging walang kabuluhan. Ngunit nang maabot ko ang eksena ng pagtutula ng sarili ni Andrea para matawagan ang tulong, ang galit ko sa loob ko ay naging hanga. Humanga ako sa matibay na kalooban para mabuhay, humanga sa banal na pagmamahal ng ina na tumulong sa kanya na malampasan ang panganib sa buhay at kamatayan. Ang sandaling nagdesisyon siyang ibenta ang bahay habang nasa ospital para sa akin, ito ay isang napakamakapangyarihang punto ng pagbabago. Hindi ito isang mabilis na aksyon sa init ng galit kundi isang desisyon na hinubok mula sa libu-libong sakit at manggagabing kawalan ng pag-asa. Ipinapakita nito ang pagbabago mula sa isang passive na biktima tungo sa isang aktibong naghahanap ng katarungan. Naniniwala ako na ang lakas ay hindi nangangahulugang hindi kailanman natitumba kundi ang kakayahang tumayo pagkatapos ng bawat pagkakataon at tumayo si Andrea ng buong pagmamalaki. Ang kanyang paghihiganti ay hindi maingay, hindi gumagamit ng karahasan, kundi gumagamit ng katalinuhan at batas. Iyon ang nagpapaganda at nagpapatibay ng kanyang tagumpay. Hindi ko pinipuri ang paghihiganti. Naniniwala ako sa karma. Ang katapusan na hinaharap ng pamilya Reyes ay hindi ginawa ng Andrea, sila mismo ang nag-akda nito. Sininghal nila ang hangin, kaya umaani sila ng anino. Ang pinaka nagpapasigla sa akin sa kwentong ito ay hindi ang eksena ng tagumpay na nagdudulot ng galak kundi ang muling pagsilang ni Andrea pagkatapos ng bagyo. Hindi niya pinayagan ang nakaraan na luruin siya sa pamamagitan nga galit kundi ginawa itong lakas para makapagtatag na mas magandang kinabukasan, hindi lang para sa kanya kundi para sa marami pang iba. Iyon ang pinakamalalim na pagpapahalaga ng tao. Umaasa ako na sa pamamagitan ng kwentong ito, bawat isa sa atin ay makakakita ng bahagi na lakas ng ating sarili, tapang na mabuhay, tapang na mahalin, at tapang na lumaban para sa kaligayahang karapat-dapat sa atin.